Kabanata 121 hanggang Kabanata 130. Kabanata 121. Kinaumagahan, ang buong pangkat ay nakaupo sa loob ng isang silid ng pansiyon habang nakikinig sila sa ulat na binabasa ni Watt matapos bumalik ang mga daga ng anino. Sa parehong oras, ang katulad na pangyayari ay nagaganap sa loob ng bulwagan ng pagpupulong ng konti. Parang sila'y nag-iimbestiga tungkol sa ilang mga gang at ilegal na negosyo. Narinig ko sila noong pinag-uusapan nila ang isang taong pangalan na Sam na parang abala sa isang bagay sa loob ng pansiyon. Ang lalaking nasa gitna ng edad na inatas ang bantayan sila ay nagbibigay ng kanyang ulat sa konti at sa kanyang anak na lalaki. Hindi mo ba siya natagpuan sa pansiyon noon? Sinusubukan ko, ngunit ang kabilang panig ay naglagay ng isang uri ng pormasayon, hindi lamang ito mag-aalala sa grupo, parang mayroon din itong ilang mga tungkulin sa pag-atake, kaya hindi ko na siya mas lalong sinubukang siyasatin. Ganap itong nagtago sa kanya mula sa aking paningin at espiritual na pandama. Ano, isang pinakamataas na yugto ng baguhan tulad mo, hindi mo man lang maunawaan ang isang pormasayon mula sa isang taong may mas mababang antas ng paglinang kaysa sa iyo. Oo, Ginoo. Ang konti ay malalim na nag-iisip kung paano ipagpatuloy ito, ang pagpatay sa lahat ng miyembro ay dumaan sa kanyang isip, higit sa isang beses. Sapagkat, siya lamang, ang kanyang anak na lalaki, at ang lingkod na nakatayo sa kanyang harapan ang nakakaalam na siya ang pinuno ng lahat ng mga krimen. Kung talagang sila'y nag-iimbestiga sa ilalim ng lupa na negosyo at bahagi ito ng kanilang misyon, hindi niya sila maaaring hayaang umalis. Ngunit ang lalaking nasa gitna ng edad ay nabigla ang kanyang pag-iisip. Ginoo, mayroon pa po akong ibang iuulat. Sabihin mo nga. Isang batang babae sa kanilang pangkat ay parang nagtataglay ng mga katangiang hinahanap mo. Nang sabihin niya ang mga salitang iyon, ang silid ay tahimik saglit bago naging labis na emosyonal ang konti. Ano ang sinabi mo? Sigurado ka ba? Oo, Ginoo. Mayroon siyang eksaktong parehong mga katangiang binanggit mo. Ang kanyang espiritu at aura ay iba at parang nagtataglay siya ng konstitusyon ng Mercury Mero na binanggit mo. Nang marinig ito ng konti, agad siyang tumayo at nagsabi. Agad na dalhin siya rito. Subukang akitin siya, kung hindi posible ay gumamit ng puwersa. Ngunit huwag mong patayin ang sinuman ng bukas. Tayo ay lihim na haharapin ito sa dilim at walang sinuman sa kanila ang makakalabas ng lungsod na ito na buhay. Agad na nag-utos ang konti at matapos umalis ang lalaking nasa gitna ng edad, nagsabi siya sa kanyang anak na lalaki. Itipon ang bawat miyembro ng angkan at gang at maging handa. Hindi natin alam kung mayroon silang sinasamang malakas na tauhan. Itipon ang lahat ng ating mga miyembro sa ating ari-arian ng pamilya at bantayan ang pintuan. Ako na ang gagawa ng mga pag-aayos para sa ritual. Kahit na ang batang babae ay hindi ang hinahanap natin, ang hidwaan ay nagsimula na. Kaya kailangan nating maghanda para pabagsakin sila, ngunit kung siya talaga ang hinahanap at kahit na dumating ang malakas na tauhan. Kailangan ko ng walang sagabal na 3 oras kasama ang batang babae para maisagawa ang ritual, ikaw ang bahala dito. Pagkatapos noon ay pumunta ang mag-ama sa kani-kanilang daan. Sa sandaling ito ay tapos na ang mga miyembro ng pangkat sa ulat at nang makuha nila ang balita mula sa isa sa mga daga na ang konti ay may pagdududa sa kanila, napagtanto nila ang kanilang pagkakamali sa sobrang aktibidad. Nagpasya silang magkunwari na nagbabakasyon. Kaya't naghiwa-hiwalay sila at pumunta sa iba't ibang lugar. Si Watt lamang ang nasa loob ng silid kasama si Falk, nag-iisip kung paano haharapin ang sitwasyon. Siya at si Jack ay labis na nag-imbestiga at kahit papaano ay nakilala ang kanilang grupo ng anak na lalaki ng konti. Ngunit sa sandaling ito ay dumausdas ang isang daga ng anino at nang marinig niya ang balita tungkol dito, siya ay lubos na nagulat. Ang balita ay tungkol sa pinakamataas na yugto ng baguhan na gumagalaw para hulihin ang isang babae mula sa kanilang grupo. Ngunit hindi alam ni Watt kung sino iyon, ngunit siya ay natutuwa na dumating agad ang daga nang makuha nito ang balita. Maaaring hindi pa gumagawa ng aksyon ang taong iyon. Ngunit hindi alam ni Watt kung saan naruroon ang mga babae at hindi rin niya alam kung ang kanilang target ay si Kelly o si Jasmine. Nais niyang tanungin si Sam kung ano ang gagawin, ngunit nang buksan niya ang pinto at makita, hindi siya pinayagang pumasok ng unggoy. Sinubukan niyang magsalita at isinalin ni Falk. Sumagot din ang unggoy. Sa madaling salita, ang boss ay nasa kritikal na yugto at hindi namin maaaring maabala. Wala nang magagawa si Watt at lumabas siya ng pansiyon, at agad na sumakay kay Falk. Pareho silang lumipad sa kalangitan habang gumagawa sila ng malakas na ingay na nakakaakit ng lahat ng pansin. Maraming tao ang tumingin lamang sa kanila nang may pag-usisa, ngunit hindi sila masyadong nag-alala. Ngunit nakilala sila ng mga kasamahan at sinundan ang magkasama. Si Watt ay mabilis na naghahanap ng mga babae. Sa wakas ay nakita niya sila sa dalampasigan.
Nang bumaba si Watt, huli na siya, ang pinakamataas na yugto ng baguhan ay nakarating na sa lugar at kinakausap ang dalawang babae. Tumakbo siya patungo sa kanila habang tinitingnan ang kanilang mga mukhang may kunot noo. Nang makipagtingin siya kay Kelly, binigyan niya ito ng senadorias na umalis sa lugar na iyon, ngunit bago pa sila makareaksyon, ang lalaking nasa gitna ng edad ay tumugon at kinuha si Jasmine. Nang subukang labanan ni Kelly, siya ay hinampes at nawala ng malay. Mabilis ang lalaking nasa gitna ng edad at agad na gumalaw. Sa sandaling ito, ang kanilang natitirang mga kasamahan ay tumakbong papunta. Ang konti ay nagpadala ng isang tao para kunin si Jasmine, nakakuha ako ng impormasyon na gagamitin niya ito para sa isang ritual. Mayroon lamang tayong 3 oras, ang boss ay nasa kritikal na yugto ng paglinang, ipaalam agad kapag maaari. Jack, tere na tayo. Philip, plano rin nilang paksain kayo, ikaw ang mamumuno sa iba at manatili kay boss, hanggang sa lumabas siya kailangan ninyong makapaglaban. Kung posible, susubukan nating bawiin siya. Nagsabi si Watt, agad siyang lumipad sa kanyang hayop habang sinundan siya ni Jack sa lupa. Ang iba naman ay agad na bumalik sa pansiyon para ipaalam kay Sam anumang oras. Lubos na nababagabag si Watt sa mangyayari. Hindi niya alam kung makakahanap sila ng butas para bawiin si Jasmine, sa sandaling ito ang tanging hiling niya ay lumabas na si Sam. Hindi niya alam kung kayang baligtarin ni Sam ang sitwasyon. Ngunit naramdaman niya na baka may pag-asa, kung talagang narito siya. Bagamat lumilipad si Watt, pangunahing ginawa niya ito para hindi mawawala ang paningin sa nagnakaw at para mabigyan din si Jack ng direksyon. Sa wakas ay tumigil sila sa labas ng ari-arian ng Cougar. Nakita nila ang lalaking nasa gitna ng edad na pumasok sa ari-arian at tumakbo patungo sa isang gusali sa malalim na bahagi. Ngunit hindi sila nang ahas na pumasok, dahil maraming tao ang nagtitipon sa loob ng ari-arian at lahat sila ay nasa yugto ng baguhan. Maraming tao mula sa maagang yugto ng baguhan hanggang sa pinakamataas na yugto ng baguhan. Nang tumigil na ang daloy ng mga tao, parang may higit sa 300 tao. Hindi nila alam kung ano ang gagawin. Halos imposibleng magtago. Sa eksaktong sandaling ito, sa wakas ay binuksan ni Sam ang kanyang mga mata. Nasa antas 7 na siya ng baguhan, sa huli ay nasa huling yugto na. Kung hindi dahil sa pagod niyang isip, madali lang sana ang pag-usbong. Tumayo siya at tiningnan sina Sky at Yanwo na katatapos lamang buksan ang kanilang mga mata. Sa sandaling ito, lumapit ang unggoy at nagsalita. Nagbago ang ekspresyon ni Sam, nawala ang kagalakan sa kanyang pag-usbong kanina pa lamang. Lumabas siya ng silid at nakita si Philip at ang iba pang tumatakbong papunta sa kanya. Mula sa kanilang mga ekspresyon, masasabing labis silang natutuwa na lumabas na si Sam. Salamat po, lumabas ka na. Ipinaliwanag ni Philip ang buong sitwasyon tungkol sa paghabol ni Watt at Jack sa nagnakaw para bawiin si Jasmine at pati na rin ang tungkol sa buong ritual. Lumalamig ang kanyang ekspresyon. Bukod sa galit, mayroon lamang isang iniisip sa kanyang isip. Bakit? Ito lang ang tanong sa kanyang isip. Sa kanyang nakaraang buhay, si Stella ay nasa parehong sitwasyon din, kahit na siya ay nasa tuktok ng mundo, may lakas pa rin silang gawin ito. Ngayon, nang siya ay pa lamang rango 5 na artisan, ang katayuan, lahat ng ito ay parang wala na ngayon. Bagamat hindi kasing lapit ni Stella si Jasmine, nababagabag pa rin siya. Ang senaryo ay lubos na katulad ng nangyari sa kanyang nakaraang buhay. Ang mga pinuno ng pamilya ng mga angkan na iyon ay hindi nang ahas na gumawa ng anumang bagay sa kanya, ngunit ang kanilang mga anak na lalaki, na hindi alam kung gaano siya delikado, ay nang ahas na gawin ito. Ngayon, ang sitwasyon ay halos pareho. Ang Marquez, na mas malakas kaysa sa kanya, hindi man lang siya tinutulan ng siya ay tahasang pumunta sa kanyang mansyon at bantahin siya. Ngunit dito, isang konti, na hindi kasing lakas ng Marquez, ay tahasang gumagawa ng aksyon sa isang taong nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Bakit? Bakit nangyayari ito? Bagamat binibigatan siya nito, hindi siya tumigil ng isang segundo. Kumuha siya ng kanyang hoverboard at pumunta patungo sa ari-arian. Sina Yanwo, Sky at ang unggoy na nasa labas, ay sumunod din at nagsimulang sundan siya. Ang kanyang mga kasamahan ang huling sumunod dahil nananatili pa rin silang nakatulala sa bilis ni Sam. Hindi tumigil si Sam para sa kanyang mga kasamahan, ngayon ay determinado siyang malaman ang sagot na naguguluhan sa kanyang isip. Ayaw niyang ulitin muli ang kasaysayan at hindi dapat mangyari muli ang parehong senaryo sa hinaharap. Kabanata 122. Sa isang kisap mata ay nakarating si Sam sa ari-arian, ngunit hindi siya gumalaw papasok. Hindi dahil natatakot siya sa malaking karamihan, kundi dahil iniisip niya kung paano malulutas ito ng tuluyan. Ayaw niyang harapin ang sitwasyong ito ng paulit-ulit. Kung gusto niyang gawin iyon, kailangan niyang hanapin ang sagot sa tanong na iyon.
Ang sagot na iyon ay magbibigay sa kanya ng alam kung ano ang kulang sa kanya, at kung alam niya kung ano iyon, tiwala siyang makukuha niya ito. Tiningnan niya ang malaking pasukan ng ari-arian. Iniisip niya kung paano ipagpatuloy. Si Watt at si Jack ay lumapit sa kanya at tumayo sa kanyang likuran. Hindi nila alam kung ano ang iniisip niya at hindi nagtagal ay sumunod din ang mga hayop at ang iba pang kasamahan. Sam! Tawag ni Jack sa kanyang pangalan. Ano ang dapat kong gawin para maiwasan ang sitwasyong ito ng paulit-ulit? Mukha ba akong madaling talunin? Hindi pa ito ang unang pagkakataon. Ano ang dapat kong gawin para mapaisip silang mabuti bago gumawa ng aksyon sa mga taong nasa ilalim ko? Nang marinig ito ng kanyang mga kasamahan, hindi nila alam kung ano ang sasabihin saglit. Matapos ang maikling katahimikan, si Philip ang sumagot. Hindi ka madaling talunin, kaibigan, maraming dahilan para hindi kang makialaman. Isa kang eksperto sa higit sa isang propesyon, maaari kang magkaroon ng isang mapang api na katayuan sa lipunan, mayroon kang mahusay na potensyal, ang iyong lakas sa labanan ay napakataas, ikaw ay napakasupremo na papatayin mo lang ang isang tao dahil binatikos ka niya. Ngunit may isang dahilan na nakaka-offset ng lahat at nagiging dahilan para gumalaw sila laban sa iyo at iyon ay ang kanilang kawalan ng kaalaman. Ang isang normal na tao at isang taong may kaunting kaalaman sa lipunan ay tiyak na mas mauunawaan na huwag kang makialaman, kung alam nila kung ano ang kaya mong gawin. Ngunit paano kung hindi alam ng taong iyon? Paano kung hindi alam ng taong iyon kung ano ang kaya mong gawin? Paano kung hindi alam ng taong iyon na ikaw ay sapat na supremo para patayin siya dahil sa isang salitang panlalait? Naku, baka kaya mo pang patayin ang buong angkan, ngunit paano kung hindi nila alam iyon? Ang kasabihang ang mga walang alam ay walang takot, ay hindi walang kabuluhan. Kung talagang gusto mong pigilan ang mga ganitong uri ng sitwasyon, ipaalam na ito ay isang masamang ideya. Ipaalam sa kanila na hindi ka dapat nilalapitan. Ipaalam sa buong mundo at walang sino man ang magkakaroon ng lakas ng loob na magkaroon ng mga ganitong ideya. Nang matapos si Philip magsalita, parang nabuksan ang isip ni Sam. Naiintindihan na niya ngayon. Bakit gumawa ng aksyon ang mga batang pangalawang henerasyon kay Stella, dahil kahit na alam nila ang katayuan ni Sam, hindi nila alam ang kahalagahan nito, dahil iilan lamang ang nakakaalam nito dahil ang mga batang pangalawang henerasyon na iyon ay hindi karapat-dapat na makakuha ng impormasyong iyon. Ngunit iyon lamang ang nagpasigla sa kanila na maging walang takot, kung talagang alam nila kung ano ang ganap na kaya niya, baka natakot sila kahit sa pag-iisip pa lamang tungkol sa kanya. Ngayon, naiintindihan na niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Ngunit pinagsisihan niya ito ngayon, kung naiintindihan niya ito noon ay maaaring nabuhay pa si Stella. Tiningnan niya ang langit at bumabuntong hininga. Determinado na siya ngayon, tiyak niyang hindi na mauulit ang nakaraan. Kahit na ang isang tao ay hindi maunawaan kung bakit hindi nila dapat kang lapitan, ipapaalam niya pa rin sa kanila na hindi mahalaga kung naiintindihan nila o hindi. Hindi pa rin nila dapat kang lapitan. Paano gawin iyon? Hindi nagtagal ang pag-iisip ni Sam tungkol dito. Humakbang siya pasulong at inimbak ang kanyang tabla. Sa totoo lang, kung ginamit niya ang kanyang tabla at lahat ng mga tampok na kanyang ininstall, tiwala siyang kayang harapin ang lahat ng mga ito nang hindi gaanong kahirap. Ngunit sisirain nito ang buong punto. Iisipin nila na umaasa si Sam sa kanyang mga gamit at kung maaari nilang paghiwalayin siya sa mga gamit na iyon, makakaisip sila ng paraan para harapin siya. Patuloy silang makakahanap ng mga ganitong uri ng dahilan. Patuloy pa rin nilang babalitaan siya tulad ng mga langaw sa bahay. Inalis niya ang kanyang Amerikana na may balahibo at ibinigay kay Watt, pagkatapos ay kumuha siya ng mga kuko na kanyang ginawa. Ang mga ito ay hindi pa kumpleto ayon sa disenyo ni Sam, ngunit halos kumpleto na dahil lahat ng 10 kuko ay naruroon at maaari niya itong gamitin para makipaglaban. Ang tanging mga bagay na kulang ay ang mga karagdagang tampok na hindi niya nagawang gawin dahil sa kakulangan ng mga materyales. Nang harapin na nila ang lahat ng taong nagtitipon, huminto si Sam at nagsabi sa kanyang mga kasamahan. Huwag kayong makialam dito, kung sino man sa mga ito ang susubukang tumakas, patayin ninyo agad. Nang sabihin niya ang mga salitang iyon, lahat kabilang ang kanyang mga kasamahan ay natigilan. Jack, kailangan kita ng pabor. Ano ang gusto mong gawin? Kunin mo ang iyong espada at maging handa na umatake. Tumango si Jack nang marinig niya ang mga salitang iyon, ngunit nang marinig niya ang susunod na salita ni Sam ay natigilan siya. Kung susubukan kong tumakas o umalis, patayin mo ako agad. Ang kanyang mga salita ay malamig at walang emosyon, parang pinag-uusapan lang niya ang isang walang halaga na bagay. Tiningnan niya ang ekspresyon ni Jack at nagsabi, kung hindi mo gagawin iyon at mabubuhay ako, papatayin kita. Ang kanyang mga salita ay may isang ibig sabihin lamang. Plano niyang harapin ng mag-isa ang lahat ng miyembro at kung hindi niya magagawa iyon, mas gugustuhin niyang mamatay.
Kahit na siya mismo ay nasa bingit ng pagkatalo at susubukang tumakas, hindi niya gustong tanggapin na ang taong iyon ay siya mismo. Hindi niya matatanggap na siya ay magiging taong tumatakas. Determinado si Sam. Sa sandaling ito, narinig din ng mga tao mula sa grupo ang mga salita ni Sam. Ang ilan ay tumatawa at kinukutya siya, ang ilan ay tiningnan siya parang siya ay may sakit sa ulo. May isang tao na lumabas mula sa likuran ng karamihan, wala siya kundi ang binatang Panginoon ng Cougar, ang anak ng Conti. Mayroon siyang mapang-api ng ngiti habang tiningnan si Sam. Hindi ba't ikaw iyon ang mapang-api at makapangyarihang artisang si Sam? Hindi ka ba makapangyarihan, ngayon ang iyong kasamahan ay magiging kasangkapan para sa paglinang ng aking ama, subukan mong pigilan siya kung kaya mo. Hindi sumagot si Sam at naghihintay ng sagot ni Jack. Nang makatanggap na siya ng pagtango mula kay Jack, lumingon siya sa binatang Panginoon. Bakit hindi ka nagsasalita? Hindi ka ba napakakul noong inatake mo ako sa lugar na iyon na napakasama? Subukan mong gumawa ng aksyon ngayon at ipinapangako ko sa iyo na kukunin ko ang iyong puso. Hamabang pasulong ang binatang Panginoon ng Cougar mula sa karamihan at sumunod din sa kanya ang isa pang lalaki na parang nasa huling yugto na ng baguhan. Kung hindi, maaaring hindi magkaroon ng lakas ng loob ang binatang Panginoon na lumabas. Hindi tiningnan ni Sam ang binatang Panginoon. Ngunit tiningnan niya ang isa pang lalaki na may hawak na taybak sa kanyang mga kamay. Agad niyang hinampas ang kanyang taybak. Ngunit bago pa niya matagas si Sam, gumalaw ito at sinipa siya ng Brazilian cake. Ngunit ang pagkakaiba ay hindi ito tumama sa templo, sa halip ay itinuro niya ang kanyang paa patungo sa lalamunan ng kalaban. Ang taybak ay tumaga sa vestide na suot ni Sam at naging hubad ang kanyang itaas na katawan. Ang kalaban ay nakadikit sa lupa, walang galaw, nang makita siya ng lahat, natigilan sila. Ang mga daliri ni Sam ay tumagos ng malalim sa lalamunan at ang kanyang buong paa ay nabahira ng dugo, ang kalaban ay patay na kaagad. Lumingon si Sam sa kanyang mga kasamahan at nagsabi, huwag kayong makialam sa laban na ito, akin ito. Pagkatapos ay lumingon siya kay Yanwo, Sky at sa unggoy. Patayin ang sino mang susubukang lumapit sa aking mga kasamahan. Sumigaw ang tatlong hayop bilang pagtanggap. Ang mga miyembro ng angkan ay pa rin natigilan, ngunit hindi ito pinansin ni Sam at humakbang pasulong. Lumitaw siya sa harap ng binatang Panginoon bago pa ito makapagtanto. Hawakan niya ang leeg nito gamit ang kanyang kaliwang kamay at sinuntok gamit ang kanyang kanang kamay sa puso nito. Crack crack. Maaaring marinig ang mga tunog ng pagkabasag ng mga buto. Ngunit hindi pa siya tapos, sa susunod na sandali matapos niyang suntukin, binuksan niya ang kanyang mga kamay at bumuo ng isang kuko. Lahat ng matutulis na bahagi ay tumago sa dibdib ng binatang Panginoon at bago pa siya makapaghiyaw ng sakit, ang buong palad ay lumabas mula sa kanyang likuran. Ang buong lugar ay naging tahimik na kakatakot. Dog 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 dog. Ang madugong kamay ni Sam na tumago sa dibdib ng kalaban ay hawak na ngayon ang isang pumuputok na puso. Ang binatang Panginoon ng pamilyang Cougar ay patay na kaagad at ngayon lamang napagtanto ng karamihan ang mga kahihinatnan. Natigilan sila mula nang una pa lamang gumawa ng aksyon si Sam sa pamamagitan ng pagpatay sa isang nasa huling yugto ng baguhan sa isang sipa lamang. Ngunit sa isang kisap mata, bago pa sila makalabas sa pagkabigla, ang binatang Panginoon ng pamilyang Cougar ay patay na sa kanilang mismong harapan at ang pagkamatay ay katulad ng inilarawan ng binatang Panginoon. Kukunin ang puso. Kabanata 123. Ang lahat ng mga naglilinang na inipon ng angkang Cougar ay tinitingnan ang tanawin. Tiningnan nila ang madugong palad ni Sam na hawak ang puso habang tumagos ito sa katawan ng binatang Panginoon. Pagkatapos ay tiningnan nila ang mukha ni Sam. Ang kanyang mukha ay malamig, walang anumang emosyon, hindi nila kahit na nakita ang galit. Wala rin siyang kaba sa pagharap sa 300 mga ito, hindi niya ipinakita ang anumang pagkalito o kasiyahan sa pagharap sa hamong ito. Sa dalawang sitwasyon na iyon, maaari nilang tanggapin. Dahil nakita na nila ang dalawang uri ng mga tao. Ngunit ngayon, nakikita nila ang ikatlong uri. Ang hindi natatakot. Tiyak na hindi si Sam ang may pinakamataas na paglinang, wala siyang maraming tao sa kanyang tabi. Nag-iisa siyang nakatayo, sa harap ng lahat ng mga taong ito ay parang hindi niya sila itinuturing na banta. Bigla silang nabigla. May isang tinig sa sulok ng kanilang mga isip, na umalis kaagad sa lugar na ito. Ngunit nang tiningnan nila ang kanilang mga kasama, agad silang nagbago ng isip. Mayroon silang lakas sa dami at mahigit sa 10 tao ang may paglinang nakatumbas o mas mataas pa kaysa kay Sam. Habang sinasabi nila sa kanilang sarili na maaari silang manalo, ang binhi ng takot at ang tinig na iyon ay patuloy pa ring nag-aalala sa kanila. Iyon ang subconscious ng mga tao. Kahit paano mo lokohin ang iyong sarili, alam ng iyong subconscious kung dapat kang matakot sa isang bagay. Tulad ng paano, ang isang tao na hindi pa nakakakita ng tigre ay matatakot kaagad nang makita ito.
Ang likas na ugali ay hindi maaaring lokohin. Matatakot ang isang tao kapag nakakita sila ng tunay na banta at isang banta ang nakatayo sa kanilang harapan. Dahan daw ang binalik ni Sam ang kanyang kamay at ibinagsak ang puso sa lupa. Ang bangkay ng binatang Panginoon ay nahulog din. Ang lahat ng miyembro ay nag-aalangan na gumawa ng unang hakbang. Ngunit bago pa sila makareaksyon, nakita nila ang isang bagay na nagbabago sa kanilang paligid. Ang hangin sa kanilang paligid ay tila tumaas ang temperatura. Nagsimulang pawisan sila ng husto. Nang tignan nila si Sam, naiintindihan na nila kung ano ang sanhi nito. Ang katawan ni Sam ay kumikinang ng gininto ang liwanag, ang hangin sa kanyang paligid, ay nagsimulang umalingaw-ngaw at patuloy na tumataas ang temperatura. Hindi nagtagal, ang lahat ng mga damo sa paligid ni Sam ay nagsimulang malanta dahil sa init. Mga usok ang nagsimulang lumabas mula sa mga halaman. Ginagamit ni Sam ang mga elemento ng apoy at hangin ng magkasama. Kapag nahaharap sa maraming kalaban, kailangang ilagay ng isang tao ang kanilang sarili sa pinakamaginhawa at komportableng kapaligiran hanggat maaari at ang mga hangin na may mataas na bilis at temperatura ay maaaring hindi pa sila lahat mawala ng kakayahan ngunit mahihirapan silang tumutok. Bago pa sila makapag-ayos sa bagong temperatura, gumawa ng unang hakbang si Sam na hindi inaasahan ng sinuman. Kinuha niya ang kanyang ginintoang tungkod at malakas na inihagis ito sa taong nakatayo sa unahan. Bagamat huli ang reaksyon ng kabilang panig, nagawa pa rin niyang harangin ang pag-atake. Ngunit hindi siya natuwa kahit papaano. Dahil, ang hangin na sumusunod sa paggalaw ng tungkod ay napakalakas na tumagos sa kanyang dibdib at nag-iwan ng malalim na sugat. Sa sandaling iyon ay may isa pang taong umaatake kay Sam mula sa likuran. Ngunit hindi siya lumingon, sa halip ay inihagis pa rin niya ang kanyang tungkod sa kanyang kasalukuyang kalaban at sa pagkakataong ito, tinusok niya ang tungkod diretso sa sugat at ikinabot ito ng malalim sa tao. Ngayon, inihagis niya ang tungkod na may dalang tao at ibinagsak ito sa umaatake mula sa likuran. Hindi siya tumigil. Kinuha niya ang tungkod at agad itong itinapon tulad ng isang sibat patungo sa isang tao sa likuran. Tumatagos ito sa bibig ng taong iyon habang siya ay umaawit at abala sa paggawa ng mga palatandaan sa kamay. Lahat ay nagulat, ngunit sila lang ang natigilan. Hawakan ni Sam ang pinakamalapit na umaatake at agad na sinira ang kanyang kamay. Ang buto ay tumagos at lumabas sa balat. Nagsimula ng gumana ang kanyang mga kuko habang pinupunit niya ang laman kasama ang buto at hinaila ito palabas. Sumigaw ang kalaban. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sakit na sigaw, tinusok niya ang buto diretso sa lalamunan na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Binalik niya ang buto at tinusok ito sa leeg ng isa pang tao mula sa gilid. Bago pa siya makaliko, tinamaan si Sam ng isang batong lupa at sinusundan ng isang bola ng apoy. Huminga si Sam ng isang hakbang paatras at tiningnan ang maliliit na sugat na nabuo sa kanyang katawan. Tiningnan niya ang mga mangkukulam na kakaunti lang ngunit nagtatago pa rin sa likuran ng grupo. Agad na kinuha ni Sam ang karaniwang tungkod na ginamit niya dati bago pa siya maghagis ng gininto ang tungkod. Hindi siya umatake, ngunit sinimulang paikutin ang tungkod sa ibabaw ng kanyang ulo habang naglalabas siya ng lakas ng hangin kasama ng lakas ng apoy, ngunit ang lakas ng apoy ay ginamit lamang para itaas ang temperatura. Ang hangin ay nagsimulang umikot sa kanya habang lumilikha ito ng isang napakalaking buhawi. Nakita ng grupo ang kanyang kakaibang mga aksyon nang walang ginagawa at sa loob ng 2 segundo alam nila na isang pagkakamali iyon na gawin. Ang buong larangan ng labanan ay naging isang lugar na natatakpan ng buhawi. Nang subukan na nilang gumawa ng aksyon, pinapalayas sila ng mga daloy ng hangin. Kahit na ang mga spell na ibinabato nila ay pinapalayas din. Ngunit bago pa sila makapagsubok ng anumang malalaking hakbang. Estilo ng buhawi, pag-aani. Dahan daw ang bulong ni Sam. Pagkatapos ay sa harap ng hindi makapaniwalang mga mata ng lahat ng naroroon, ganap na nagbago ang kalikasan ng daloy ng hangin at naging matalim. Parang tinutugis ang mga partikular na tao, ang lahat ng mga mangkukulam sa likuran ay naging walang ulo. Mahigit sa 40 buhay ang nawala na lang ng ganoon. Ang lahat ng kanilang mga ulo ay nahulog habang ang dugo ay umaagos. Hindi tumigil si Sam at sa pagtaas ng momentum, lumingon siya sa pinakamalapit na kalaban at ibinagsak ang tungkod sa kanyang ulo. Ang ulo ay nahati sa dalawa parang ito ay pinutol ng isang espada, ngunit hindi iyon ang katapusan nito. Ang lahat ng momentum ng hangin ay bumaril palabas sa isang paalang na linya, ganap na siniraan ang lupa. Ang lahat ng mga damo ay tinangay ng hangin at ang lahat ng mga taong nakatayo sa linya na iyon ay ibinagsak sa lupa habang ang matutulis na hangin ay tumagos sa kanilang mga katawan na naging dahilan ng pag-agos ng dugo mula sa mga sugat. Nang tumahimik na ang lahat, nakatayo si Sam na may hawak na sirang tungkod habang humihingal.
Ang napakalaking pag-atake na ito, bagamat gumawa ng maraming pinsala, ay kumuha rin ng kaunting lakas mula sa kanya. Ngunit ang mga kalaban ay nag-isip na maaaring napagod na siya, kaya't hinigpitin nila ang kanilang pagkakahawak sa kanilang mga sandata. Pagkatapos ng lahat, kakaunti na lang ang mga mangkukulam na natitira. Isa o dalawa lang ang nakakalat sa pagitan. Kabaligtaran sa kanilang mga iniisip, hindi ganap na napagod si Sam, maaari niyang gamitin ang nakapalibot na espiritual na lakas ayon sa kanyang kagustuhan, kaya hindi niya naubos ang lahat ng kanyang lakas. Itinapon niya ang piraso ng tungkod sa mata ng isang tao at tumalon papasok sa grupo. Sa bawat sipa, ginagawa niyang hindi makagalaw ang isang tao. Sa bawat paggalaw, ang kanyang mga kuko ay nagsisimulang pamunit ng laman. Isang tagadala ng taybak ay tungkol nang makapagtago sa kanya at tumalon patungo sa kanya mula sa likuran. Ngunit sa sandaling siya ay lalapag na, isang matalim na buto ang inilagay sa harap ng kanyang kanang mata at tumagos diretso dito. Itinapon ni Sam ang lalaki. Minsan-minsan ay may mga sugat sa kanya mula sa mga espada at taybak dahil hindi maiiwasang masugatan. Ngunit hindi niya ito pinansin kahit papaano. Sa bawat segundo ay pumapatay si Sam ng isang tao, at sa susunod na segundo, kukuha siya ng 2 buhay, at sa susunod pang segundo, kukuha siya ng 3 buhay. Siya ay parang isang makina ng pagpatay. Nabasag lang ni Sam ang binti ng isang tao at pinunit ang laman gamit ang mga kuko. Habang kukuha siya ng buto at tinusok ang puso ng tao. Uugong. Isang malaking hayop ang biglang lumabas mula sa likuran ng ari-arian. Ito ay isang cougar, mas tiyak pa, silver claw cougar. Narito na ang bantay na hayop. Naliligtas na tayo. May pag-asa na tayo. Ang lahat ng mga tao na ngayon ay kalahati na lang ng kanilang orihinal na bilang, ay biglang may pag-asa. Ito lang ang pagkakataong nagsalita sila mula nang magsimula, hindi man lang binigyan sila ni Sam ng pagkakataong ibunyag ang kanilang karaniwang mga banta, diretso siyang tumalon sa grupo at kumuha ng mga buhay parang umiinom lang siya ng tubig. Nang makita nila ang hayop, huminga sila ng maluwag. Ngunit parang hindi nababagabag si Sam. Yanwo. Isang salita lang ang kanyang sinabi at sa oras na iyon lang nila naalala na may 3 hayop pa sa tanawin. Agad na gumalaw sina Yanwo, Sky at Ape. Ang kanilang kalaban ay nasa antas 4. Ngunit ang 3 ay nasa huling yugto ng antas 3. Ngunit ang kanilang mga lahi ng dugo ay hindi sila natatakot. Sa katunayan, maaari pa nilang labanan ang hayop ng isa-isa at ngayon ay may 3. Muli nang nagsimula ang bangungot ng mga kalaban. Muli nang nagsimula ang pag-aani si Sam. Siya ay parang isang masayang magsasaka na may mataas na sigasig na inaani ang kanyang ani. Hindi na mahalaga pa sa kanya ang pagkakaiba ng mga antas. Hindi plano ng mga hayop na sayangin ang kanilang oras sa hayop. Nag-usap sila sa isa't isa at agad na tumalon ang unggoy sa cougar at hinayla ito. Binuksan ng unggoy ang bibig ng cougar. Sa sandaling iyon, nagsimulang umikot sina Yanwo at Sky sa himpapawid na may hindi kapani-pani walang tunog. Isang malaking buhawi ng apoy ang nagsimulang mabuo at nang ang cougar ay nasa patitigan na ng unggoy na nakabukas ang bibig, ang 2 alamat na ibon ay itinuro ang lahat ng buhawi at bumaril patungo sa hayop. Nang malapitan na ng 2 ibon ang paglapag, tumigil ang unggoy sa paglalaban at agad na tumalon paatras. Ang mga daloy ng hangin na may apoy ay tumama sa hayop. Ang tanawin ay agad na pinahinto ang mga miyembro ng angkan sa kanilang mga yapak. May amoy ng luto na karne ng hayop sa hangin. Tama iyon, halos inihaw ng buhay ang hayop sa pag-atake. Pagkatapos ay bumalik ang grupo ng mga hayop sa kanilang orihinal na mga lugar na sinusubaybayan ng mga kasamahan ni Sam. Patuloy pa ring nagpapatay si Sam. Ang bawat kuko niya ay kumukuha ng isang buhay. Sa loob ng isang oras, ang bilang na 300 ay naging 30. Nakatayo si Sam habang tinitingnan ang huling 30 tao na may malamig na ekspresyon. Humihingal siya at malinaw na hinihingal na. Mayroong mahigit sa 40 mga sugat, ngunit wala naman sa kanila ang malalim. Hindi niya man lang binigyang pansin na gamutin ang sarili habang humakbang siya patungo sa natitirang mga biktima. Ang dugo ay tumutulo mula sa kanyang mga kuko. Naririnig pa nila ang mga patak na tumatama sa lupa. Punong ng angkan. Mangyaring lumabas at iligtas kami. Punong ng angkan. Iligtas kami. Iligtas kami. Nagsimulang tumawag sila para sa pinuno ng angkan, ngunit walang sagot na dumating. Nang isipin nilang manalangin kay Sam at tiningnan ang mga bangkay na kanyang iniwan, agad nilang nilunok ang ideyang gawin ito. Ang ilan ay kaagad nang umiti ng mapangahas at sinubukang tumakas, hindi man lang sinundan sila ni Sam at kinuha niya ang gininto ang hubog. Habang bumaril siya ng isa sa mga lalaki, pumunta sina Yanwo at iba pa para kunin ang natitira. Ang huling 10 ay lumuhad at naiiyak na. Isa sa kanila ay wala ng pag-asa at agad na nagpakamatay.
Nang gawin iyon ng isa sa kanila, hindi alam ng natitira kung ano ang gagawin at sinundan ang mga yapot ng unang tao. Tiningnan ni Sam ang mga bangkay at humakbang pasulong. Sa sandaling siya ay papasok na sa mansyon, isang lalaking nasa gitna ng edad ang lumabas. Wala siya kundi ang lingkod na nagnakaw kay Jasmine. Nang makita niya ang dagat ng mga bangkay, nagsalita siya ng may paghamon. Mga piraso ng basura. Agad niyang hinaila ang isang mahabang espada at gumawa ng aksyon. Kabanata 124. Nang malapit nang tumama ang espada sa kanya, itaas ni Sam ang kanyang kaliwang kamay at hinawakan ang talim sa pagitan ng kanyang hinlalaki at pangalawang daliri. Ang mga kuko at ang talim ng espada ay nagdulot ng tunog ng kalawang na metal, ngunit ang pagtatalo ng espiritual na lakas ay natakpan ang maliit na tunog na iyon. Hindi umatras ang dalawang mandirigma. Inihagis ni Sam ang kanyang kanang braso, ngunit hinarang ito ng kabilang panig gamit ang kanyang espada, ngunit ang hangin na sumusunod sa kuko ay napakalakas at tulad ng dati, nakarating ito sa dibdib ng kabilang panig. Sa pagkakataong ito, hindi gaanong kalaki ang pinsala ngunit naroon pa rin ito. Hindi nagtagal, nagpalitan sila ng santukan, sa tuwing magkakasalungat sila, hinaharang nila ang mga pag-atake ng isa't isa, ngunit ang lalaking nasa gitna ng edad ay tumatanggap ng pinsala. Unti-unting nag-iipon ang mga pinsala. Nagsimulang dumyugo siya. Biglang tumigil ang lalaking nasa gitna ng edad at kinuha ang dugo gamit ang kanyang mga daliri. Ika'y mas mahusay kaysa sa aking inaakala. Tiningnan ng lalaking nasa gitna ng edad si Sam at nagsimulang gumuhit ng isang bagay sa espada na parang mga runic inscription. Pagkatapos ay nagsimulang lumabas ang kanyang lakas ng buhay mula sa kanyang katawan at nag-iipon sa espada. Ibigay sa akin ng master ang misyon na pigilan ang sinumang makagambala sa kanya, ngunit mula sa itsura ay mamamatay ako kung magtatagal pa ang laban at parang iyon din ang hinahanap mo, hindi ako naniniwala na mayroon kang kakayahan na gumawa ng isang malakas na pag-atake sa isang iglap. Kaya, kung tatanggapin mo ang huling pag-atake kong ito, agad akong swoosh swoosh swoosh. Bago pa niya matapos ay may isang bagay na umalangaw-ngaw sa hangin at tatlong malalim na sugat ang nabuo sa lalamunan ng lalaking nasa gitna ng edad. Inihagis ni Sam ang kanyang kamay at hinawakan ang tatlong card sa kanyang mga kamay. Ang mga ito ay gawa sa karaniwang metal, katulad ng kaiwat ngunit ang tanging pagkakaiba ay ang simbolong pangalan ni Sam ay nakaukit dito. Pinunasan ni Sam ang dugo sa mga card gamit ang kanyang pantalon at inimbak ito habang tiningnan ang nahulog na katawan ng lalaking nasa gitna ng edad at nagsabi. Masyado kang maraming sinasabi sa isang laban. Pagkatapos noon ay dahan-dahang humakbang si Sam papasok sa bahay. Sa bulwagan, ang Conti ay nakaupo sa loob ng isang bilog na may inskripsyon na gawa sa dugo at si Jasmine ay natutulog at inihiga sa kabilang dulo ng bilog. Ang Conti ay gumagawa ng ilang mga pagdarasal at paminsan-minsan ay isang maliit na bahagi ng bilog ang naiilawan. Parang hindi napansin ng Conti ang bagong presensya at parang sobrang abala sa ritual. Hindi ito pinansin ni Sam at lumapit kay Jasmine. Ang kabilang panig ay talagang mas malakas kaysa sa kanya at hindi niya maabot. Kung siya ay nakipaglaban ng walang pag-iingat, maaari siyang may pag-asa, ngunit tiyak na masasangkot si Jasmine sa mga collateral damage. Nang siya ay malapit nang makapasok sa bilog, hininto siya ng isang uri ng paghihigpit na parang sanhi ng mga inskripsyon. Wala siyang pasensyang intindihin at sirain ang inskripsyon. Inilagay niya ang kanyang kamay sa sahig at isinara ang kanyang mga mata. Ang sahig ay biglang naging pulbo sa lugar na malapit sa kanyang kamay. Ang inskripsyon ay pinilit na nasira at ang Conti ay tumaas ng hila habang dumura ng dugo. Huminga si Sam ng ilang hakbang paatras dahil sa backlash, ngunit karamihan sa backlash ay tinanggap ng Conti. Dahan-dahang siyang tumayo at lumakad patungo kay Jasmine. Nang makita niyang wala pa rin itong malay, sinuri niya kung may iba pang problema at matapos makumpirma na wala, agad niya itong isinentro sa Divine Dimension. Pagkatapos ay tiningnan niya ang Conti, na tumayo rin. Paano ka nang ahas na pumunta rito? Wala ka bang plano na mabuhay? Dapat kang sumunod at tumakas nang makuha mo ang balita na ang batang babae ay nagnakaw. Ang Conti na parang tumanggap ng seryosong suntok ay pinunasan ng dugo sa kanyang bibig. Hindi nagsalita si Sam, sa halip ay kumuha siya ng mga karaniwang espada at nagsimulang tusukin ito sa paligid niya. Bago pa maunawaan ng Conti ang mga bagay, mahigit sa 3 pormasayon ang aktibo sa paligid ni Sam. Kumuha siya ng ilang diluted na tubig na indigo, at nagsimulang painitin ito. Ang usok na may kulay indigo ay nagsimulang mabuo habang pinipilit niyang manatili ang gas sa globo ng hangin. Naramdaman ng Conti na may mali at agad na gumalaw. Parang siya rin ay isang mandirigma at kumuha siya ng espada at umatake kay Sam, ngunit hinarang ng pormasayon ang pag-atake. Tinitigan lang ni Sam ng walang pag-aalala at hila ang mas maraming usok na indigo sa globo at nagsimulang pindutin ito.
Habang ginagawa niya iyon, ang pindot na gas ay naging kasing laki na ng isang itlog. Patuloy na umatake ang konti at matapos ang 5 suntok, nasira ang porma sayon. Ngunit sa mismong sandali, agad na itinapon ni Sam ang pindot na gas sa bibig ng konti at agad na tumalon paatras para lumikha ng distansya. Agad na sinubukang gumalaw ang kabilang panig, ngunit naramdaman niyang may mali sa kanyang katawan. Nang tignan niya ang loob gamit ang kanyang espiritual na pandama, nakita niyang ang kanyang mga baga at puso ay kumakalat na may kulay indigo. Ang kanyang dugo ay biglang puno ng mga kakaibang lason at ang kanyang mga organo ay kinakain. Lumuhad siya dahil humina ang kanyang mga binti. Hindi niya inakalang mapapahamak siya sa ganitong uri ng panlilinlang. Dahan-dahang lumakad si Sam patungo sa kanya nang makita niyang gumana ang kanyang panlilinlang. Sa totoo lang, wala na siyang masyadong lakas na natitira. Kung siya ay nakipaglaban diretso, magkakaroon siya ng napakababang pagkakataong manalo. Iyon ang dahilan kung bakit niya ginawa ang ganitong uri ng panlilinlang. Ang usok na indigo ay parang isang espesyal na pag-atake, ngunit ito ay isang lason, kaya kung nanatili ang konti sa malayo at maingat, maaari niyang maiwasang malanghap ito. Ngunit ang sobrang mapagmataas na konti na nakita ang pagod na kalagayan ni Sam, ay nag-isip na madali lang itong manalo. Inangkop ni Sam ang konti at hinayla palabas ng mansyon. Natatigilan ang mga kasamahan, sa oras na iyon ay dumating na rin ang ilang mga maharlika at iba pang opisyal, lahat ng mga gwardya ng lungsod na nasa ibaba ng yugto ng baguhan ay narito na rin. Nang makita nila ang kalagayan ni Sam ay tumayo ang kanilang balahibo. Kahit na may lahat ng mga sugat at dugo, siya ay lumalakad ng tuwid ang likod na walang bakas ng sakit sa kanyang mga mata. Tumingin si Sam sa paligid at natagpuan ang kanyang ginintoang tungkod. Inilagay niya ito sa lupa at ikinabit ang konti dito. Lumakad siya patungo sa lahat ng mga bangkay at nagsimulang itambak ito sa harap ng konti. Hindi pa tapos ang araw. Iniisip ni Sam ito matapos sabihin ni Philip. Kailangan niyang ipaalam sa mundo na hindi siya dapat lapitan. At determinado siyang lumikha ng isang simbolo para sa mensaheng iyon. Isang simbolo na magiging senyales sa lahat na layuan siya, isang simbolo na magsisilbing babala sa iba. Nang alukan siya ng kanyang mga kasamahan na tumulong, hindi pumayag si Sam at ginawa niya ang lahat ng gawain mag-isa. Matapos itambak ang mga bangkay na mas buo pa, kumuha siya ng kagamitan para sa pagkuha ng dugo na kanyang ginawa, pati na rin ang kanyang mga kagamitan sa paghahabi. Wala na siyang pakialam kung malalaman ang kapasidad ng kanyang imbakan. Kumuha siya ng lahat ng kagamitang kailangan niya at inilagay ito sa paligid. Sinimulan niyang kunin ang dugo mula sa mga bangkay at pinuno ang kaldero nito. Matapos ang ilang sandali, wala ng dugo ang lahat ng mga bangkay. Inilagay ni Sam ang kanyang mga kamay sa loob ng dugo at nagsimulang obserbahan habang sabay na pinapainit ito. Hindi nagtagal, may isang pulang usok na lumalabas mula rito. Ngunit may isang bagay na solidong nabubuo sa gitna, matapos ang ilang sandali, lahat ng likido ay nawala at isang bukol lamang ng solidong bagay na may kulay dugo ang natitira sa loob ng kaldero. Kinuha ni Sam ang bukol at inilagay ito sa martilyo. Kumuha siya ng kanyang martilyo at nagsimulang hampasin ito. Matapos ang ilang pulang pulbos na may malambot na texture ay bumagsak, may tunog ng kalawang na metal na narinig. Ito ay ang blood iron. Isang metal na kapantay ng meteorite sand. Tiningnan ni Sam ang malaking bukol ng blood iron. Pagkatapos ay lumakad siya patungo sa kaldero at nilinis ito, bago ilagay ang blood iron sa loob ng kaldero. Inilagay niya ang isang kamay dito at ginawang pulbos ito. Sinimulan niya ang kanyang proseso. Pagkatunaw ng blood iron. Paggawa ng billet sa pamamagitan ng paghahagis. Pagpapainit at paggawa ng sheet sa pamamagitan ng rolling process. Matapos makumplito ang sheet, hinati ni Sam ang malaking sheet sa dalawa, isang malaki at isang maliit. Kinuha niya ang malaki at sinimulan ang kanyang proseso ng paghahabi. Pinainit niya ito at nagsimulang tiklupan. Gumagamit siya ng pamamaraan ng paghahabi ng Hapones at gumagawa rin siya ng isang talim ng Hapones. Pinainit, tiniklop, hinampas. Ang mga dumi na natitira sa blood iron ay nagsimulang lumabas at nag-iipon sa isang gilid. Inalis niya ito at muling hinabi ng paulit-ulit. Hindi nagtagal, isang pulang katana ang nabuo. Inilagay ni Sam ang dagger, kutsilyo at lahat ng pantulong na kagamitan na ginawa niya gamit ang black meteorite sand sa kaldero para gumawa ng dalawang hawakan. Inayos niya ang isa sa talim ng katana. Pagkatapos ay gumawa siya ng mas maliit na sheet at hinabi para gumawa ng isang wakizashi. Matapos ayusin ang pangalawang hawakan. Kumuha siya ng black meteorite thread na natitira matapos gumawa ng kanyang Amerikana, para gumawa ng hawakan sa dalawang talam. Matapos makumplito ang lahat, muli niyang pinainit ang mga talim at inilagay ito sa martilyo. Suot niya ang kanyang mga kuko at ginamit ang kanyang pangalawang daliri para mag-ukit sa talam. Sa katana ay isinulat niya ang executioner.
Sa wakizashi ay isinulat niya ang Reaper. Hawakan ni Sam ang dalawang talon patungo sa konti. Hinati niya ang dalawang talon na bumubuo ng crow sa kanyang katawan na nagwakas sa kanyang buhay. Mula ngayon, ang dalawang talon na ito ay magsisilbing simbolo na magsisilbing babala sa buong mundo. Ang dalawang talon na ito ay magpapakita hanggang saan ako makakarating, si Sam. Gusto kong makita kung sino ang hanggal na gustong makipag-away sa akin. Bulong ni Sam. Pagkatapos ay lumakad siya patungo sa kanyang mga kasamahan at inilabas si Jasmine mula sa dimension. Kahit na marami sa kanila ay nagulat, wala silang iniisip na magtanong. Kinuha nila siya at sinuri ang kanyang kalagayan. Huminga si Sam paatras at umupo sa hagdan ng mansyon. Biglang dumating sa kanya ang lahat ng pagod at sa sandaling siya ay malapit ng mahulog paatras, naramdaman niya ang isang malambot na mabalahibong bagay. Tumingin siya pataas at nakita ang unggoy na mahinahong hinahaplos ang kanyang ulo. Pumunta sa kanya sina Yanwo at Sky at tumayo sa magkabilang gilid. Isinara ni Sam ang kanyang mga mata at mahimbing na natulog. Nang makita ng mga kasamahan ang seryosong ekspresyon ng mga hayop ay inalis nila ang ideyang suriin siya. Sa sandaling handa ng ipagbawal ni Hawk ang balita, nagsabi si Philip. Huwag, hayaan mong kumalat ang balita. Sa totoo lang, utusan silang ikalat ito. Gusto kong makita kung sino ang lalabanan si Sam pagkatapos ng insidenteng ito. Ang araw na ito at ang insidenteng ito ay magsisilbing babala sa buong mundo. Maaari na ring makita ng mundo kung ano ang kaya gawin ni Sam kapag siya ay nababagabag. Pagkatapos ng lahat, gumawa si Sam ng lahat ng pagsisikap para ipadala ang isang mensahe. Isang 16 na taong gulang na nasa antas 7 ng baguhan, nakipaglaban sa 300 baguhan at isang mahusay na mandirigma at pinatay ang lahat ng ito dahil nagnakaw sila ng kanyang kasamahan. Nang sabihin ni Philip ang mga salitang iyon, nanginginig ang iba pang mga kasamahan sa pag-iisip lamang kung ano ang mangyayari kung si Sam ang kanilang kalaban. Kabanata 125. Paumanhin Stella, dapat kong gawin ito mas maaga. Bulong ni Sam habang natutulog habang ang mga luha ay dumaloy sa kanyang saradong mga mata. Nang maramdaman niya ang isang bagay na humahaplos sa kanyang dibdib, siya ay hinaila palabas ng kanyang panaginip. Mabigat na gumising si Sam. Nang tignan niya ang paligid, nakita niya ang lahat ng dugo, karumihan at ang pagpatay na kanyang ginawa. Higit sa 3 oras siyang natulog. Nang gumalaw siya, naramdaman niya ang malambot na balahibo ng unggoy at ang braso ng unggoy na nakapatong sa kanyang dibdib parang sinusubukang aliwin siya. Parang nararamdaman nito ang malungkot na emosyon ni Sam at inaaliw siya. Kahit sina Yanwo at Sky ay hinahaplos ang kanilang mga ulo sa kanya. Mabilis na pinunasan ni Sam ang kanyang mukhang nabasa ng luha. Kahit gaano pa siya kaina, hindi niya hahayaan na malaman ito ng mundo, iilan lamang ang makakakita sa kanya sa ganitong estado at maliban sa 3 hayop na ito, walang sinuman sa mundo na karapat-dapat pa. Tumayo si Sam. Ang kanyang mga sugat ay nasa sugat na at ang kanyang espiritual na lakas ay halos na ibalik na. Pinagaling niya ang sarili habang sabay na tinitingnan ang bakuran. Ang kanyang mga kasamahan ay nakatayo ng kaunti sa malayo na naghihintay sa kanya. Nang makita nilang okay na siya at tumayo, bumuti rin ang kanilang mood. Nang mawala ng malay si Sam, gusto nilang suriin siya, ngunit hindi sila pinayagang lumapit ng 3 hayop. Lalo na ang unggoy ay labis na mapagprotekta, kahit nayakapin si Sam at bigyan sila ng mga agresibong tingin. Sa totoo lang, lalong lumapit ang unggoy kay Sam matapos siyang makita na gumawa ng lahat ng pagsisikap para i-activate ang lahi ng dugo. Siya lang ang nakakita kung gaano karaming stress ang tiniis ni Sam at kahit na gumaling siya pisikal, ang kanyang kalagayan sa isip ay medyo sensitibo pa rin. Iyon ang dahilan kung bakit, kung talagang lumapit ang mga kasamahan para suriin siya nang siya ay nasugatan, dahil sa kanyang mahabang laban at pagpatay, maaaring saktan niya sila ng kusang loob. Kung hindi dahil sa malapit na damdamin at pamilyar na presensya ng kanyang mga hayop, na tiwala siyang walang kondisyon, maaari rin niyang saktan sila. Matapos ang ilang sandali, tiningnan ni Sam ang 2 espada na inilagay malapit sa kanyang mga paa, kinuha niya ito at matapos suriin ng kaunti, inimbak niya ito, may iba pa siyang plano para sa mga ito. Ang kanyang mga sugat ay ganap nang nawala, ngunit ang mga peklat ay naroon pa rin. Ang kanyang buong hubad na itaas na katawan ay natatakpan ng mga peklat. Hindi dahil hindi niya kayang gamutin ang mga ito, kundi dahil hindi gusto ni Sam na gamutin ang kanyang mga peklat. Kahit sa kanyang nakaraang buhay, nang ang teknolohiyang medikal ay makakapagalis ng mga peklat, pinanatili niya pa rin ito. Dahil, ang bawat peklat ay isang paalala sa kanya at isang aral mula sa nakaraan. Kahit na hindi gusto ng isang tao ang nakaraan, dapat pa rin nilang pahalagahan ang mga aral na itinuro nito. Kaya, batay sa iyon, hindi niya kailanman tinanggal ang kanyang mga peklat at hindi niya ito tatanggalin ngayon.
Dahan daw ang lumakad siya patungo sa labasan, ngayon ay hindi niya na gustong magsalita. Iniwan niya pa ang natitirang mga bangkay at ang kanyang tungkod kung saan ikinabot ang konti. Sadyang niya iniwan ang tungkod sa lugar na ito at iniwan din ang mga bangkay na ganoon. Ang lugar na ito ay magiging libingan at ang tungkod ay magsisilbing simbolo ng libingang ito na iiwan niya bilang mga paalala. Kahit na alam niyang maaaring burahin ng mga taong makakaalam nito ang mga iniisip, dapat mag-isip si Sam ng mga paraan para maiwasan ang mas malaking panganib. Sa tuktok ng lipunan, ang mga taong gumagawa ng mga tuntunin ng lipunan ngunit hindi sila nakatali sa mga ito sa karaniwang mga sitwasyon, ay titingnan na ngayon si Sam sa kanilang mga radar. Nasa tuktok ng pyramid, ayaw nilang mabigla ang kanilang mga posisyon at gusto nilang sugpuin ang mga taong may kakayahang gawin iyon. Ngayon, sisimulan nilang suriin kung si Sam ay may sapat na potensyal at hangarin na gawin iyon. Ngunit may mga plano si Sam. Ang kailangan niya lang gawin ay gawing kilala ang kanyang pangalan sa buong bansa at sigurado siyang magagamit niya ito at malalaro niya ito. At paano niya ito magagawa, ay kwento para sa ibang araw. Ngayon, gusto lang ni Sam ng kaunting tahimik na oras, kaya matapos ilipat ang kanyang matigas na katawan ng kaunti, kinuha niya ang kanyang harbinger at naghanda ng umalis. Boss! Bago pa niya magawa iyon, tumakbo si Watt papunta sa kanya at tumulong na isuot siya ng kanyang Amerikana na may balahibo. Binigyan lang niya ito ni Sam ng mahinang ngiti at agad na umalis, agad na sumunod ang tatlong hayop. Matapos ang ilang sandali, napansin ni Sam na walang tao sa mga kalye at kahit ang dalampasigan ay walang sinuman. Bumaba siya sa dalampasigan at inimbak ang harbinger, bago siya humiga sa buhangin. Tiningnan niya ang malinaw na langit habang sinusubukang iwal ang bisa ang kanyang isip. Sa wakas ay naramdaman niya ang kaunting katahimikan. Ngunit ang iba pang bahagi ng lungsod ay hindi tahimik at iyon ay kabilang ang mga kasamahan ni Sam. Si Watt bilang isang mabuting tauhan, ay agad na pumunta sa lahat ng mga bangkay at kinolekta ang mga spatial ring at sandata. Nang kumuha siya ng singsing mula sa bangkay ng konti at suriin ito, siya ay nalilito. Dahil, nakita niya ang isang bagay na pamilyar sa loob ng singsing, pagkatapos ay agad niyang tinawag si Jack at ipinakita sa kanya. Ngayon naman ay nalilito si Jack. Dahil, ang nakita niya ay lahat ng pamilyar na mga kubo ng meteorite sand kasama ang milyon-milyong mga bato at mapagkukunan. Ito ay parang isang bungang ani mula sa organisasyon ng Blackwater. Sinimulan nilang hanapin ang mga rolyo at nang makita nila ang ilang buwan ng ulat, nakakuha sila ng ilang nakakagulat na impormasyon. Ang pamilyang Cougar mismo ay ang sangay ng organisasyon ng Blackwater sa lungsod na ito. Sinimulan ito ng dating konti at parang ang kasalukuyang konti ay kamakailan lang kumuha ng tungkulin. Ang dalawa ay agad na gustong ibahagi ang balita kay Sam, ngunit nang isipin nila ang kanyang kalagayan, inabandona nila ang ideya ngayon. Agad na bumalik ang mga kasamahan sa pansiyon, dahil okay na si Sam at kailangan din nilang humanap ng isang manggagamot para suriin ang kalagayan ni Jasmine na walang senyales na gigising. Parang siya ay nasa ilalim ng impluwensya ng ilang droga at natutulog pa rin. Sa parehong oras, ang lahat ng mga makapangyarihang tao sa lungsod ay nagkakagulo, ang balita ay nakarating pa sa Blue Flame City. Kahit na ang mga token ng komunikasyon ay may kaunting sakop, ang ilang mga makapangyarihang tao tulad ng mga pinuno ng tore ng iba't ibang propesyon at kahit na ang konti at mataas na ranggong mga maharlika, at kahit na ang punong guro ng akademya ay may mga paraan para makipag-ugnayan sa lungsod ng Marquis. Sa sandaling ito, ginagawa nila ito ngayon at ang lahat ng mga pamilyang maharlika, si Chaya, ang Marquess, ang punong guro ng akademya ay lahat ay nakatanggap ng balita. Ang konti ng Cougar City ay nagnakaw ng kasamahan ni Sam para sa ilang dahilan at bilang pagbabawi, pumunta siya sa ari-arian at nag-iisa niyang pinatay ang buong pamilyang Cougar at ang kanilang mga tauhan at gumawa ng 2 talon mula sa kanilang blood iron. Ang Marquess ay may sakit ng ulo dahil hindi niya alam kung ano ang iisipin dito. Ang unang iniisip na pumasok sa kanyang isip ay isang biro lamang ito, ngunit nang maalala niya ang malamig na mga mata, walang emosyong mukha at ang aura ng pagiging matayog ng binatang lalaki na nang-ahas pa siyang bantahin siya bilang Panginoon ng isang teritoryo mismo sa kanyang sariling tahanan, naiisip niyang iba. 2 araw matapos ang insidente, sa wakas ay nakipag-ugnayan si Sam sa kanyang mga kasamahan, gumising na rin si Jasmine ng mahabang panahon na ang nakalipas, ngunit natatakot pa rin siya. Nang basahin ni Sam ang buong impormasyon mula sa spatial ring ng konti, siya ay medyo nagulat ngunit kaunti lang. Baka magulat si Sam, kung ang kabilang panig ay walang kaugnayan sa mga kalokohan na ito. Matapos kumpirmahin na tapos na ang kanilang misyon, agad silang nagsimulang biyahe pabalik sa Blue Flame City. Ang Cougar City ay ang pinakamalapit na lungsod sa Blue Flame City. Iyon ang dahilan kung bakit nila itong itinalaga bilang huling target para mabilis silang makabalik.
Kaya, dumating sila sa Blue Flame City pagkatapos ng 5 araw sa karwahe ng Golden Horse Trading Company. Sa sandaling dumating sila sa lungsod, kinuha ni Sam si Jasmine at pumunta sa Artisan Tower para makita si Chaya. Ang iba pang miyembro ng grupo ay bumalik sa mansyon na pinapanatili ni Maki. Ayusin mo ang isang pagpupulong kay Maya. Hiling ni Sam nang makita niya si Chaya. Natigilan si Chaya nang makita niya siya. Ang lahat ng mga pinuno sa Blue Flame City ay nalaman ang balita. Nagulat siya nang marinig ang balita at hindi alam kung ano ang iisipin. Pagkatapos ay naalala niya ang pangungusap na galit na sinabi ni Sam sa kanya noon. Ang pagsusukat sa kanyang kaaway hindi sa pamamagitan ng banta na maaari nilang gawin sa kanya, kundi sa pamamagitan ng pagsisikap na kailangan niya para sirain sila. Naisip niya lang na medyo mapagmataas siya noong panahong iyon. Ngunit matapos malaman ang insidente, hindi niya alam kung ano ang maiisip kundi ang maniwala dito. Ngunit naiintindihan niya ang isang bagay, ang isang taong tulad ni Sam, kung siya ay isang kaaway, dapat siyang patayin ng isang mabilis na galaw, kung bibigyan siya ng dagdag na pagkakataon ay mapapahamak sila. Matapos ang ilang sandali, dumating si Maya sa tore ng mabilis. Agad na niyakap ni Jasmine siya at nagsimulang umiyak. Hindi niya ito nakitang umiiyak matapos ang insidente, talagang pinapanatili niyang matatag ang kanyang sarili. Alisin mo siya sa mga darating pang kompetisyon. Parang isang maliit na bata siya at hayaang mabuhay siya ng ganoon at gawin ang anumang gusto niya. Huwag mong sirain ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagpilit sa kanya sa hukay na ito. Seryosong sabi ni Sam. Noong una, ang kasunduan sa pagitan nila ay pangangalaga lang kay Jasmine sa mga mahihirap na sitwasyon at pagbibigay sa kanya ng ilang payo, ngunit matapos makilala siya ng kaunti, hindi niya mapigilan na protektahan siya. Hindi niya pinapayagan itong gumawa ng anumang bagay dahil sa likod ng magandang babae ay may isang maliit na bata na nakatago ng malalim. Tinitingnan ni Sam ang mundo gamit ang mga kalkulasyon at pagiging cynical, ang tanging pagbubukod ay ang mga bata, maliliit na bata na ganap na walang sala. Ngayon, kahit na hindi bata si Jasmine sa edad, bata pa rin siya sa puso. Kaya, ayaw niyang payagan itong pumasok sa malupit na bahagi ng lipunan. Hindi yun kasing dali, dahan daw ang sabi ni Chaya. Kahit na hindi siya nagbigay ng anumang paliwanag, mayroon na siyang ilang haka-haka. Nang marinig niya mula sa Marquez noong nakaraan, mayroon na siyang ilang iniisip. Matapos magpaalam, bumalik si Sam sa kanyang mansyon para tanggapin ang tawag mula sa Marquez. Kahit na hindi siya tawagin ng kabilang panig, mayroon na siyang plano na makipagkita pa rin. Kaya, iniwan niya ang grupo mag-isa, pumunta siya sa mansyon ng Marquez, ngunit may isang katana na nakasabit sa kanyang baywang. Kabanata 126. Nang makarating si Sam sa mansyon ng Marquez, isang tagapaglingkod ang naghihintay na sa kanya sa pasukan na nagdala sa kanya patungo sa silid ng pagpupulong. Ang Marquez ang tanging tao na nakaupo sa silid na may malungkot na ekspresyon. Pumasok si Sam sa silid at umupo sa tabi ng Marquez ayon sa kanyang pagpapahiwatig. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Dahil lang may kakayahan ka, hindi ibig sabihin noon ay maaari mong gawin ang mga bagay ayon sa gusto mo. Alam mo ba kung ano ang kahulugan ng pagpatay sa isang konti? Kapag kumalat ang balita, ang ibang mga konti ay magiging hindi mapakali. Hindi pinansin ni Sam na sumagot at tiningnan lang ang Marquez na nagwawasak sa kanya na may walang emosyong mukha. Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo tungkol dito. Ngunit ang katotohanan ay kasing dali ng narinig mo. Isang tao na may suporta ng kanyang pamilya ay nagnakaw ng isang taong nasa ilalim ko, kaya pumunta ako roon para kunin siya pabalik. Iyon lang. Wala itong kinalaman sa kanyang karangalang pamagat. Kung ang ibang mga konti ay hindi mapakali at natatakot dito, mayroon lang akong isang sasabihin, huwag akong lapitan. Nagsalita si Sam ng mapahinga na kaunti ang Marquez. Inilagay ni Sam ang katana sa mesa, pagkatapos lang tiningnan ng Marquez ng maigi ang espada. Kahit na ito ay nakabalot pa rin, naramdaman niya pa rin ang madugong aura. Hindi ito pinansin ni Sam at kumuha ng isang grupo ng mga rolyo at inilagay sa mesa. Ito ang mga ulat ng misyon. Mayroong mahigit sa 8 buwan bago matapos ang misyon. Mayroon akong 2 kahilingan. Ang una, huwag mong ilabas ang impormasyon tungkol sa aming mga misyon at itago ito hanggat maaari. Hindi bababasa, huwag mong hayaan na malaman ito ng mga opisyal at maharlika. Ang pangalawa, alisin si Jasmine sa round na ito. Nang sabihin ni Sam ang kanyang unang kondisyon ay nagulat at nalilito na ang Marquez, ngunit nang marinig niya ang pangalawang kondisyon, siya ay labis na nagulat. Bakit mag-aalis ng sariling kasamahan ang isang tao lalo na matapos pang gumawa ng malaking pagpatay si Sam para lang iligtas siya? Bakit? Napangisi si Sam sa tanong ng Marquez, nagpasya lamang siyang ang kabilang panig ay talagang hindi alam ang tungkol sa Blackwater at ang sitwasyon ng mga puwersa sa ilalim ng lupa.
Para sa una, mauunawaan mo na kapag nakita mo na ang mga ulat, tungkol naman sa pangalawa, wala akong maraming dahilan, ngunit maaari akong magpalit ng isang bagay bilang kapalit. Malinaw na nagulat ang Marquez na magpapalitan si Sam ng isang bagay sa kanya. Ano ang ipagpapalit mo? 20 milyong Spirit Stone. Huminga ng malalim ang Marquez nang marinig ang bilang. Hindi niya inakala na magbibigay si Sam ng tiyak na bilang, hindi ito isang palitan, bagkus ito ay mas parang suhol. Alam niyang mayaman si Sam, ngunit hindi niya akalain na kayang ibigay niya iyon. Siyempre, hindi pa tiningnan ng Marquez ang mga ulat, kung hindi ay maiintindihan niya na ang 20 milyon ay bungang ani lamang mula sa isang lungsod ng konti. Hindi ko kailangan iyon. Gusto kong may utang ka sa akin ng isang pabor. Sa pagkakataong ito ay si Sam naman ang nag-isip. Ngunit tumango pa rin siya. Sige. Matapos noon, kinuha ni Sam ang kanyang espada at umalis. Ang lahat ng mga gwardya at opisyal na nakaharap sa kanya ay tinitingnan ang espada. Hindi dahil narinig nila ang balita, kundi dahil nagulat sila sa matapang na aura. Maaari pang maramdaman ang amoy ng dugo sa hangin. Umuwi si Sam sa kanyang mansyon. Sa mga susunod na araw, hindi siya gumawa ng anumang bagay, naghihintay siya ng tawag mula sa Marquez. Sigurado siyang tatawagan siya ng Marquez, dahil may isang mahalagang bagay na hindi niya inilagay sa ulat at iyon ay ang impormasyon tungkol sa organisasyon ng Blackwater. Mula sa kanyang pag-unawa sa Marquez, sigurado siyang ang kabilang panig ay isang responsableng tao at kung siya rin ay matalino, makikilala niya na may puwang sa impormasyong ibinigay ni Sam. Tulad ng kanyang hinala, ang personal na tagapaglingkod ng Marquez ay dumating sa mansyon pagkatapos ng 5 araw. Noong araw na iyon, sa parehong silid ng pagpupulong. Ano ito tungkol sa mga puwersa sa ilalim ng lupa, bakit lahat sila ay magkatulad sa pagpapatakbo at may magkatulad na negosyo? At pinamumunuan sila ng mga mahusay na mangkukulam, ano ito tungkol sa ulat na ito? Malinaw na nalilito ang Marquez, ngunit nagulat din siya nang basahin ang ulat. Alam niyang maraming mga puwersa sa ilalim ng lupa, ngunit hindi niya inakala na may ganitong kalaking paglahok at may ganitong lakas sa isang solong lungsod. Ngumiti lang si Sam at nagsabi, "Hindi mo alam ang maraming bagay, Ginoong Marquez, hindi ka naman nakatira sa ibaba ng lipunan para matuto nito, ang paglahok ng mga puwersang ito ay higit pa sa iyong iniisip at ang mga detalye sa ulat ay dulo lamang ng yelo." Ano ang ibig mong sabihin na ito ay dulo lamang ng yelo? Nagulat ang Marquez. Kahit na ang isang puwersang kasing lakas ng buong gwardya ng lungsod ay dulo lamang ng yelo, ano naman ang buong network ng organisasyong ito? Bigla siyang natakot. Ibig kong sabihin ay eksaktong iyon ang sinabi ko, maaari akong magbigay sa iyo ng impormasyon ngunit hindi iyon bahagi ng aking trabaho, kaya paumanhin. Natapos niya ito at halos umalis na, nang biglang tumayo ang Marquez. Ano ang gusto mo? Agad niyang tinanong. Alam niyang mas mahusay kaysa sa sinumang tao na si Sam ay hindi isang taong magbubunyag ng impormasyon sa ilalim ng pressure at sa katunayan ay nasa sitwasyon siya na hindi niya magawang pilitin ito. Isang katumbas na palitan at isang simpleng kondisyon. Sumagot si Sam habang umupo ulit. Ano ang kondisyon? Huwag mong ibunyag sa anumang sitwasyon ang impormasyong ito sa iyong mga superior at itago mo rin na ako ang nagbigay sa iyo ng impormasyong ito. Nagsimulang mag-isip ang Marquez, sinusubukan niyang hulaan kung bakit naglagay si Sam ng ganitong kondisyon. Kung mahalaga ang impormasyon, maaaring bigyan pa sila ni Sam ng malaking gantimpala. Ngunit malinaw na nais niyang itago ang sarili at manatiling tahimik, na hindi naman estilo ni Sam. Iyon lang ang ibig sabihin ng isang bagay, ang impormasyon ay magdudulot sa kanya ng mas maraming problema kaysa sa mga gantimpala, kung malalaman na siya ang kasangkot dito. Ano ang gusto mong ipagpalit? Tanong ng Marquez ng may seryosong tono. Siyempre, impormasyon para sa impormasyon, doon lamang natin maaaring tawaging katumbas na palitan. Sa pahayag na iyon ay talagang naging seryoso ang mukha ng Marquez. May hinala siya kung ano ang itatanong ni Sam. Ngunit matapos ang ilang pag-iisip, nagsabi siya, sumasang-ayon ako. Tumango si Sam at kumuha ng isang formation disk. Ito ay talagang isang rango 3 na concealment formation, na ginawa niya gamit ang mga espesyal na pamamaraan. Tanging isang tao na nasa itaas ng Great Realm ang makakalusot dito. Matapos ay activate ang formation, nagsabi si Sam. Maaaring hindi ka maniwala, ngunit ang 3 malalaking organisasyon sa 3 lungsod ng konti ay talagang bahagi ng isang mas malaking organisasyon. Ang organisasyon ay may mga sangay sa buong imperyo at kung tama ang aking hula, mas malaki pa ito kaysa sa iyon. Nagpahinga si Sam ng isang segundo bago magpatuloy. Hindi ko ibubunyag ang pangalan ng organisasyon, ngunit ang maibibigay ko sa iyo ay, sa bawat lungsod ay mayroon silang parehong puwersa tulad ng mga pinuno ng teritoryong iyon o mas mahusay pa sa kanila.
Sa bawat lungsod ng konti, mayroon silang isang great mage na namumuno sa sangay. Magkakaroon sila ng ilang legal na negosyo na pinamumunuan ng kanilang mga tao para magkaroon ng pagkakakilanlan at sila rin ang namamahala sa lahat ng mga kumikitang ilegal na negosyo. Ipapadala nila ang mga kita na kanilang natamo sa kanilang mas mataas na sangay taon-taon. Naging malungkot ang ekspresyon ng Marquez. Paano naman posible iyon? Kung ang isang malakas na puwersa ay nasa loob ng lungsod, paano sila nakatago ng ganito kalalim? Kahit na mayroon silang mga alternatibong pagkakakilanlan, paano nila maitatago ito sa mga awtoridad at mga gwardya ng lungsod sa mahabang panahon? Nang marinig ito ni Sam, muntik na siyang tumawa ng malakas. Talagang pinapataas mo ng halaga ang iyong pamamahala. Mayroong higit pang bagay sa lipunan kaysa sa nakikita mo, Ginoong Marquez. Alam mo ba na bukod sa pagbabayad ng buwis ay mahigit sa 70% ng mga negosyo sa business zone ay kailangang magbayad ng protection fee? Pagkatapos ay sa tingin mo ba hindi sila nagrereklamo sa gwardya ng lungsod tungkol dito? Kung ginawa nila iyon, bakit nasa ganitong kondisyon pa rin sila? Saan sa tingin mo napupunta ang mga protection fee na iyon? Sino ang nangongolekta nito? Kailangan kong sabihin, kahit na isa ka sa mga responsableng tao na nakilala ko, hindi ka pa rin alam ang maraming bagay. Gayunpaman, ang gusto kong sabihin ay, mayroong isang sangay ng organisasyong iyon sa Blue Flame City at iyon ang punong tanggapan ng lahat ng mga organisasyon sa mga lungsod ng konti. At hindi pa sila ang pangwakas na organisasyon, sila rin ay nasa ilalim ng mas malaking organisasyon. Ang mas kawili-wiling bagay ay maaaring mas mataas pa ang kanilang kita kaysa sa iyong mga buwis. Taon-taon, hindi lamang nila ipinadala ang lahat ng mga spirit stone na iyon, kinokolekta rin nila ang mga mapagkukunan tulad ng mga damo at mineral at ipinadala sa kanilang mas mataas na organisasyon. Nang matapos magsalita si Sam, pawisan na ang Marquez, hindi niya alam na may isang organisasyon na nasa kanyang tabi at may mas malaking impluensya kaysa sa kanya. Sa sandaling ito, kumuha si Sam ng ilang rolyo, ito ang mga buwan ng ulat na kanyang kinolekta. Nang tingnan ito ng Marquez, lalo siyang nagulat. Ngunit ang pangalan ng organisasyon ay tinanggal sa rolyo. Ngayon, ikaw naman. Sabi ni Sam na ginaisang ang Marquez mula sa kanyang pagkalito. Ano ang gusto mong malaman? Ang kompetisyon, espesyal na sangay, ano ito tungkol sa? Huminga ng malalim ang Marquez, alam niyang darating ito, ngunit dahil gumawa siya ng kasunduan, kailangan niyang sabihin. Ang lahat ng mga espesyal na sangay at mga kompetisyon ay para sa isang kaganapan at iyon ay ang ika-18 kaarawan ng kanyang pinakamabatang prinsesa. Kahit na ang impormasyon ay nakasulat na ganoon, mayroong isang bagay pa na alam lamang ng iilan at ang kadena ay tumitigil sa antas ng Marquez. Ang mga kompetisyon at lahat ng mga gawain na pinamamahalaan ng imperyo, ngunit ang nag-utos nito ay isang tao na lampas sa emperador. Sila ang tunay na pinuno ng imperyo. Hindi namin alam ang eksaktong detalye kung bakit nila hinihingi na gawin ito, ngunit simpleng sabihin na hiling nila sa amin na pumili ng mga batang may potensyal. Kahit na ang mga pagsubok ay idinisenyo ng emperador, ang inyong mga pangalan ay ipinadala na sa kanila, ngayon ang inyong mga buhay ay nasa ilalim ng kanilang proteksyon. Kahit nasaktan mo ngayon ang emperador, kailangan niyang itigil ito at manatiling tahimik. Sa parehong oras, lahat kayo ay nasa kanilang radar at ang pag-alis sa kompetisyon ay hindi na inyong pagpipilian. Ang aking pagsang-ayon na hayaan si Jasmine ay dahil mayroon akong wastong dahilan para hayaang umalis siya at iyon ay ang kanyang kalagayan sa isip at kawalan ng lakas sa labanan. Kung hindi dahil sa pressure dahil sa kawalan ng kaalaman ng Artisan Tower, hindi ko sana siya hayaan na sumali. Kabanata 127. Tungkol naman sa kung bakit gusto ng mga taong iyon ang mga kandidatong ito, hindi ko rin alam iyon, ang antas ng impormasyon na iyon ay hindi ma-access sa aking antas. Sa tingin ko tanging ang emperador lang ang nakakaalam nito. Nang matapos ipaliwanag ito ng Marquez, nagsimulang mag-isip si Sam ng mga posibleng dahilan kung bakit maaaring kolektahin ng mga tunay na pinuno ang lahat ng mga kandidatong may mataas na potensyal sa iisang lugar. Ang ilan sa mga iniisip ay pagsipsip ng talino, pagpapahina sa mga kinabukasan ng mga pinuno ng bansa, pagpapadala sa kanila sa isang misyon na tanging mga kabataan lamang ang pinapayagan. Kanya napataba. Gayunpaman, para sabihin ng simple, ang unang hanay ng mga iniisip ni Sam ay lubhang masama. Ngunit hindi siya nag-isip ng marami nang magtanong ang Marquez. Maaari mo bang sabihin sa akin ang pangalan ng organisasyong iyon? Umiling si Sam at nagsabi, hindi talaga. Kung sakaling ibunyag mo ang impormasyong iyon sa iyong mga superior at sabihin na ako ang nagbigay sa iyo ng impormasyon, hahabulin ako ng organisasyong iyon. Kahit na hindi ako natatakot sa kanila, hindi ako ganap na libre para makipaglaro ng paghabol sa kanila.
Ngunit kung gusto mo, maaari tayong gumawa ng kasunduan, ibibigay ko sa iyo ang impormasyon tungkol sa sangay ng Blue Flame City, habang ikaw naman ay magbibigay ng mga tauhan para sa labanan. Maaari tayong magsagawa ng magkakasamang operasyon dito, ngunit ang parehong mga tuntunin tulad ng sa misyon ay nalalapat, ang bungang ani ay akin. Agad na nainas ang Marquez. Maaari ka pa bang maging mas makasarili? Mula sa sinabi mo, ang kanilang kita ay higit pa sa buwis at gusto mong ubusin lahat ng iyon. Siyempre, gusto ko. Talaga bang mayroon kang mga paraan ng pagsisiyasat para makuha ang impormasyon? Haharangan ka kaagad matapos mong hulihin ang ilang maliliit na tauhan. Nagagawa ko na kayong tinutulungan na linisin ang mga basurang hindi ninyo makita, lalo na't hindi ninyo kayang linisin. Kaya, malinaw na anumang bagay na kasama ng mga basura ay akin. Hindi pwede. Pantay na hatian, 50 hanggang 50. Gusto ko nang hindi bababa sa 70%. Impossible iyon. Kung hindi dahil sa katotohanan na hindi ko alam ang sukat ng bungang ani, hindi kita hayaan na ubusin ang lahat ng bungang ani mula sa mga lungsod ng konti. Ngayon, gusto mo pang hawakan ito. Mangarap ka na lang. Muntik nang sumigaw ng malakas ang Marquez. Napangisi lang si Sam at sumagot. Sige na lang, sayang naman. Talaga bang sa tingin mo ay wala akong paraan para mapabagsak ang organisasyong ito? Hindi ko lang gustong sayangin ang aking oras ng labis. Ngunit sa pangalawang pag-iisip, dahil mayroon akong 8 buwan bago matapos ang misyon, gagamitin ko ito at haharapin ito. Maghintay ka na lang ng aking ulat. Bibigyan ko na lang kayo ng 10% para sa paggawa ng inyong trabaho, iyon na ang pagiging mapagbigay ko. Sa pahayag na iyon ay tumayo si Sam at handang umalis. 60%. Makakakuha ka ng 60 at ako naman ay 40. Hindi pinansin ni Sam na lumingon at patuloy na naglakad patungo sa pintuan. 70. Wala pa ring reaksyon. 80. Hindi natataas pa ng 1%. Sa wakas ay tumigil si Sam at ngumiti nang magsalita. Sige na lang. Sumasang-ayon ako. Ibibigay ko sa iyo ang unang batch ng impormasyon pagkatapos ng 1 linggo. Hanggang sa hindi mo ako kontakan. Bumalik siya sa mesa at kinuha ang formation disk. Doon lang napagtanto ng Marquez na hindi naman talaga iniisip ni Sam na umalis, gusto niya lang makakuha ng mas malaking bahagi. Naramdaman niya ang galit na dumating sa kanyang ulo dahil sa kahihiyan. Mabilis siyang nakabawi at nagsabi kay Sam. Sa teknikal na paraan, tapos na ang iyong misyon. Kaya sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa susunod na yugto. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Sam. Hindi talaga siya mahilig sa mga misyon at mga ganitong bagay. May isang pagkakataon na naisip pa ni Sam na ang emperador na hindi naman sikat sa isang lungsod ng Marquez ay gumagamit ng mga kompetisyong ito at hinahayaan ang mga kandidato na gawin ang kanyang mga utos. Pagkatapos ng lahat, ano naman ang misyon ng paglilinis ng mga puwersa sa ilalim ng lupa? Nang makita ang seryosong ekspresyon ni Sam, napangisi ang Marquez at nagsabi. Hindi ito ang iniisip mo. Ang kailangan mo lang gawin ay matuto at magsanay. Bibigyan ka ng access sa isang tower library at mayroon silang mga pananaw sa iba't ibang bagay. Kaya ang kailangan mo lang gawin ay basahin iyon. Ngunit ang misyong ito ay hindi sa pilitan. Hindi ka papuwersahang basahin iyon. Iyon ay ganap na sa iyong pagpili. Ngunit ang kondisyon ay 20 miyembro lamang ang mapipili para sa susunod na yugto. 10 miyembro ang maaalis mula sa kasalukuyang 30. At maswerteng ang inyong grupo, dahil natapos ninyo ito ng maaga at gumawa pa ng higit pa sa inaasahan, walang sino man ang maaalis. Ngunit dahil gumawa tayo ng kasunduan, aalisin si Jasmine. Matapos kumpirmahin ang mga detalye, umalis si Sam sa lugar. Marami pa rin siyang kailangang gawin at isa na rito ay gumawa ng aksyon laban sa sangay ng Blackwater sa lungsod na ito. Dahil ang sangay ng lungsod na ito ay ang nasa itaas ng lahat ng mga sangay ng lungsod ng konti sa ilalim ng Blue Flame City, may mataas na posibilidad na ang pagkawasak ng 3 sangay at ang presensya ni Sam sa mga sangay na iyon ay gagawing pangunahing sospek si Sam. Kahit na hindi nila alam ang tungkol sa unang 2 lungsod, tiyak na mag-iisip sila ng mga paraan para makagambala kay Sam dahil sa kanyang pagkuha ng mga bagay mula sa pamilyang Cougar na siya ring sangay ng Blackwater sa Cougar City. Ngunit hindi masyadong nag-alala si Sam, dahil mula sa sukat ng operasyon at impluwensya ng Blackwater, kahit na hindi nila alam ang mga panloob na detalye, malinaw nilang mahuhulaan ang kahalagahan ng kompetisyong ito at ang katotohanan na hindi pa maaring hawakan si Sam ngayon. Kaya, mayroon si Sam ng kaunting puwang para huminga at maaari siyang magplano laban sa kanila. Hindi niya maaaring hayaan silang ipasa ang impormasyon sa kanilang mga superior at mapagbintangan din siya. Iyon ang dahilan kung bakit siya gumawa ng kasunduan sa Marquez. Kahit na sinabi niyang mayroon siyang oras, sa totoo lang ay wala na siya nito.
Sa ilang buwan ay matatapos na ang taon at ayon sa mga tuntunin ng Blackwater na ito, ang taon ng pagpupulong ay gaganapin. Kaya, ang pinuno ng sangay ng Blue Flame City ay kailangang mag-ulat sa kanilang superior na hindi gustong gawin ni Sam. Matapos siyang makabalik sa mansyon, ipinadala ni Sam si Watt sa slums para magtanong tungkol sa ilang maliliit na gang at iwan ang Shadow Mice para subaybayan ang kanilang mga operasyon. Ito ay talagang ang pinakamahusay na paraan para magpatuloy. Tanging ang mga miyembro ng underground lang ang makakaalam ng iba pang mga gang na nagpapatakbo at ang pinakamahusay na paraan para makuha ang impormasyon ay pilitin ang isa sa kanila at ipakita na wala silang ibang paraan para malaya maliban sa pagbibigay ng impormasyon. Binigyan ni Sam ang mga kinakailangang tagubilin at agad na pumunta sa kanyang kwarto kung saan siya pumasok sa Divine Dimension. Mayroon siyang mahalagang gagawin ngayon at iyon ay suriin ang pool ng lason at ang kalansay ng Hydra. Sa parehong oras, kailangan niyang buksan ang itlog para makalabas ang bata. Lumakad si Sam patungo sa malaking pool ng nakal-alasong likido at tumayo sa gilid. Suot niya talaga ang breathing mask para tiyakin na hindi siya mahahawa ng hangin sa paligid ng pool. Sa gitna ng pool, mayroong isang malaking kalansay at isang napakalaking itlog na may mga rons. Nakatuon si Sam sa kung paano makuha ang kalansay nang siya ay nasa ilalim ng dagat, kaya hindi niya nakuha ang pagkakataong obserbahan ang kalansay. Tumayo siya sa Harbinger at lumutang patungo dito habang tinitingnan ang napakalaking istruktura. Ang Hydra ay may 9 na ulo ng ahas. Ang mga buto ng gulugad ng mga leeg na iyon ay kombinasyon ng libu-libong maliliit na kasukasuan, hindi napigilan ni Sam na humanga sa istruktura ng buto ng alamat na hayop. Ang mga ulo kahit nakahawig ng mga ahas ay mas matapang. Kumuha si Sam ng isang maliit na dagger at kinaloskos ang ibabaw, ngunit ang dulo ng dagger ay nabasag. Inaasahan na niya ito ngunit sinubukan niya ito para suriin kung mayroong anumang pantulong na epekto ngunit ang mga sandata ay hindi sapat na malakas para suriin iyon. Matapos humanga sa mga buto, kuko at ngipin, sa wakas ay lumipat si Sam patungo sa pool. Kinuha ni Sam ang katana na pinangalan ng Executioner at binuksan ito. Dahan-dahan niya itong ibinaba sa loob ng pool. May hinala si Sam na ang pool ay karaniwang nabuo dahil sa dugo ng Hydra at natunaw sa tubig dagat. Kung talagang dugo ito, tiyak na mayroong blood essence. Nang ilagay ni Sam ang talam sa loob ng pool, nagsimulang kainin ng lason ang talam, ngunit bago pa maapektuhan ito, bahagya itong kumikinang habang nagsisimulang sumipsip ng blood essence. Hindi napigilan ni Sam na ngumiti. Ngayon, mayroon na naman siyang isa pang kasangkapan. Kung hayaan niyang sumipsip ang executioner ng blood essence ng buong pool, maaaring may mga kawili-wiling kakayahan na maidagdag sa talam. Maaari niyang gamitin ang Reaper para kolektahin ang dugo ng kanyang mga kalaban sa labas at hayaang umunlad ang Executioner sa pamamagitan ng pagkolekta ng essence ng pool. Lumutang si Sam patungo sa gitna ng pool at inilagay ito ng patayo gamit ang kalansay bilang suporta. Hindi mahalaga kung gaano ito kabagal, sumisipsip pa rin ito ng blood essence. Ngayon, ang huling gawain, buksan ang itlog. Lumakad si Sam palabas ng formation na may dalang itlog at pumunta sa isang bukas na lugar sa water zone. Ang water zone sa dimension ay kalahating lupa at kalahating tubig. Ang tubig ay parang isang malaking lawa, ngunit ito ay kapaki-pakinabang lamang para sa mga hayop at hindi kayang gamitin ni Sam ayon sa kanyang kagustuhan. Kumuha si Sam ng maraming formation flag at inilagay ito. Kailangan niya ng maraming water type na spiritual energy. At mayroon si Sam ng maraming water spirit stone mula sa bungang ani ng 3 coastal city. Inilagay niya ang lahat nito sa loob ng formation. Pagkatapos noon, tinusok ni Sam ang kanyang daliri gamit ang isang dagger at kumuha ng dugo. Inilagay niya ang itlog sa gitna ng formation habang nagsisimula siyang gumawa ng mga runes sa ibabaw ng itlog. Ngayon, ang huling hakbang ay hayaan ang formation na ma-activate at hayaan ang itlog na mabuksan. Ang proseso hanggang sa mapisa ang itlog ay ganap na depende sa formation at sa mga runes na kanyang iginuhit. Kabanata 128. Nakatayo si Sam sa isang lugar habang kinokontrol ang formation. Ang mga blood runes na kanyang iginuhit ay nagsimulang maging maliwanag at lumipat patungo sa mga blood runes na iginuhit ng Hydra. Hindi nagtagal, pinagsama ang dalawang runes at nagsimulang umikot sa paligid ng itlog na may maliwanag na liwanag. Matapos ang mahigit sa 1 oras, mabilis na nawala ang mga runes. Ngayon, ang water spiritual energy ay sasamsaman ng itlog hanggang sa mapisa ito. Ang kailangan niya lang gawin ay maghintay at hindi na niya kailangang maghintay sa loob ng dimension. Lumabas si Sam sa dimension at nagsimulang umalis. Dahil mga 4 na buwan na rin, oras na para kolektahin niya ang mga kita mula sa negosyo. Ngunit may ilang mga bisita na naghihintay sa kanya sa ibaba. Sina Maya at Jasmine. Agad silang tumayo nang makita silang paparating si Sam.
Medyo hindi pa maayos si Jasmine dahil sa trauma. Kaya, hindi na siya kasing liwanag ng dati nang makita si Sam, ngunit medyo bumuti pa rin siya at ngumiti sa kanya. Ngumiti rin si Sam sa kanya at binigyan sila ng senadorias na umupo. Salamat, Sam, sa pagliligtas sa kanya at pag-aalaga sa kanya. Noong nakaraan ay wala akong pagkakataong magpasalamat. Mahinang sabi ni Maya. Huwag na nating banggitin iyon. Nakausap ko na ang Marquez, hindi na siya pupunta sa susunod na yugto ng kompetisyon. Hindi na hinihingi ni Sam ang kanyang opinyon, gumawa na lang siya ng desisyon. Lalong nagpasya siya nang malaman na ginamit ni Maya ang Artisan Tower para pilit na ilagay si Jasmine sa kompetisyon. Pagkatapos ng lahat, kailangang mag-isip muna bago gumawa ng aksyon. Ang lahat ba ng malalaking bagay ay humahantong sa pagkakataon? Hindi man lang iniisip ni Maya kung anong klaseng kompetisyon ito at ano ang maaaring mangyari kay Jasmine dahil sa kanyang ugali na parang bata at ipinadala siya sa kompetisyon sa pamamagitan ng paggamit ng mga koneksyon. Hindi niya talaga nagustuhan iyon. Hindi nagsalita si Jasmine tungkol dito. Sa totoo lang, medyo nalulugod siya. Hindi niya talaga gusto ang mga gawain at yugtong ito. Salamat. Gusto ko rin namang kausapin siya tungkol dito. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang special ring at ibinigay ito sa kanya. Tahimik na tinanggap ni Sam ito nang walang pagtanggi. Kung hindi niya gagawin iyon, maaaring isipin pa ni Maya na may ibang intensyon si Sam. Hindi bababa sa gagawin iyon ni Sam kung siya ang nasa posisyon ni Maya. Ang ilang mga bagay ay mas mabuting iwan na lang bilang negosyo. Matapos noon, umalis si Sam. Pumunta siya muli kay Chaya at kinuha ang mga kita. Nakakuha siya ng halos 7 milyong Spirit Stone ngayong pagkakataon. Matapos suriin na maayos ang lahat sa tindahan at restoran, nagpakasawa si Sam ng pagkain at bumalik sa mansyon. Kailangan niyang mag-isip ng plano para labanan ang sangay ng Blackwater dahil hindi siya sigurado sa kanilang lakas ngayon. Hindi niya alam kung ang pinuno ng sangay ay isang tao na may pag-aaral sa Grand Realm o lampas pa roon. Mula sa kanyang nalalaman tungkol sa organisasyon, nagpapatakbo sila na may kaparehong lakas ng mga awtoridad sa isang lungsod. Kaya, may posibilidad na may isang tao na ang pag-aaral ay lampas sa Grand Realm, na nagpapahirap sa kanyang mga plano. Kung gagawin niya ng perpekto ang plano, sigurado siyang mapababagsak niya sila at mayroon siyang higit sa isang paraan para gawin iyon. Para sa unang plano, maaari niyang gamitin ang lason ng Hydra, para naman sa pangalawang plano, kailangan niyang umalis ng lungsod at maghanap ng isang bagay. Bumalik si Sam sa mansyon at pumasok sa bakuran. Ngayong nakikilala na niya ang mga gas mula sa hangin, nagsimula siyang magsanay sa direksyong iyon, ngunit sa pagkakataong ito, sinusubukan din niya ito gamit ang light element. Gusto niyang paghiwalayin ang spectrum ng liwanag. Kung magagawa niya ito, marami siyang magagamit na paraan, kahit na hindi ito pang-atake, magagamit pa rin niya ito para sa maraming pantulong na layunin. Kaya, pumunta siya sa bakuran para magsanay. Ngunit nang makarating siya doon, nakita niyang si Watt at Jack ay naglalabanan na habang si Philip ay nakasandal sa isang puno habang tinitingnan ang dalawa. Napansin ni Sam na si Watt ay nagsasanay ng close combat, hindi niya ginagamit ang kanyang mga card o ang kanyang wind blades. Hindi niya rin ginagamit ang anumang martial arts, doon lang niya naalala na hindi niya binigyan si Watt ng anumang teknik sa hand-to-hand combat. Ngunit nang makita niya ang mga galaw ni Watt, napangiti siya. Masyadong bruto ang paggamit ni Watt ng kanyang katawan. Walang mga mahusay na galaw. Ngunit sinusubukan niyang sanayin ang kanyang katawan sa mga pag-atake at sinusubukang hanapin ang pinakamahusay na galaw. Hindi niya nakalapit ang lakas ng loob na humingi kay Sam ng isang teknik sa labanan, kaya ginagawa niya ang lahat ng makakaya para labanan sa sarili niyang estilo. Ang pinakamahalagang bagay sa lahat ay, kinokopya niya ang ginawa ni Sam. Tulad ng paano ginamit ni Sam ang tailwinds ng isang pag-atake para maging isang matalim na halos hindi mapagtatanggol, ginagawa din niya itong matalim ngunit hindi pa siya sanay dito at madaling naitanggol ito ni Jack. Matapos ang ilang pagpapalitan, si Watt ay tumaas ng hila at doon lang nila napansin na nakatayo si Sam doon. Wow! Jack, may lakas ka ng loob. Sinasaktan mo ang tauhan ni Sam mismo sa kanyang harapan. Hindi ka ba natatakot na mapalo ka? Agad na sabi ni Philip na may masamang ngisi sa kanyang mga mata. Hindi sumagot si Sam at tinignan lang si Philip. Pagkatapos ay lumingon siya kay Jack at nagsabi. Tama iyon, talagang may lakas ka ng loob, ngunit nasa paunang yugto ka pa rin ng baguhan at hindi patas kung papaluan kita, kaya si Philip ang magtuturo sa iyo ng aral sa aking ngalan. Agad na nawala ng kulay ang mukha ni Philip. Hindi niya inakala na makakagawa si Sam ng ganitong pagbabalik sa kanya. Ngumiti si Jack at tiningnan si Philip. Kumuha siya ng kanyang Black Meteorite Sand at nagsabi, gusto mo bang maglaban tayo? Gustong gumawa ng dahilan si Philip, ngunit pinutol siya ni Sam ng kanyang mga salita.
Philip, hindi ba tayo magkaibigan? Hinayaan pa kitang manatili sa akin ng matagal. Dapat mong tulungan ako. Kung hindi, malalaman kang pasaway at hindi mabuting kaibigan. Tiningnan ni Philip si Sam na panataylang seryoso ang mukha. Ngunit nanunuya siya sa kanyang isip. Hindi ba ako ang kilala sa pagiging walang hiya? Kailan pa natutong maging walang hiya itong makapangyarihan at mapagmataas na si Sam? Ngunit ang ginawa ni Sam sa susunod ay lalong nagpahirap sa kanya. Lumabas kayong lahat, hinahamon ni Philip si Jack sa isang laban. Sigaw ni Sam sa lahat ng miyembro sa loob ng mansyon. Hindi nagtagal, dumating sina Hawk, Kelly, Drew, Rhys sa bakuran habang naghihintay sila ng may pag-asa at ang pangunahing dahilan ay hindi pa nila nakikitang maayos na nakipaglaban si Philip. Kahit sa Falcon Cliff City, madali niyang tinatapos ang kanyang mga kalaban at ginawa rin iyon ni Jack. Inaasahan nilang makakakita sila ng magandang laban. Hindi alam ni Philip kung ano ang gagawin at ayaw man ngunit tinanggap niya ang laban. Ngunit ang resulta ay natalo siya ng hindi pagganap na naglaban. Tumagal lamang ito ng 10 minuto at sa buong oras na iyon ay nasa pwesto si Jack. Ngunit 2 tao lang ang nakakaalam na iba ang tunay na sitwasyon. Sinasadyang natalo si Philip. Si Jack at Sam lang ang nakakakita nito. Matapos ang laban, lumakad si Philip patungo kay Jack at nagsabi, paumanhin. Humingi siya ng paumanhin dahil naramdaman niyang ito ay pinakamalaking kawalan ng respeto na hindi ibigay ang lahat ng makakaya habang nakikipaglaban sa isang taong tulad ni Jack. Ngunit mayroon siyang dahilan. Pagkatapos ay tiningnan niya si Sam at nagsabi, kaibigan, hindi ka naman masaya. At nakatanggap lamang siya ng sarcastic na ngiti mula kay Sam. Matapos ang lahat, nanatili si Sam at Watt doon. Bibigyan kita ng isang teknik sa labanan bukas. Nagpasalamat si Watt at umalis sa bakuran. Nagsanay si Sam noong araw at gabi naman ay pumasok siya sa tore para hanapin ang teknik sa labanan. Matapos ang isang buong gabi ng paghahanap, sa wakas ay nakahanap siya ng isa at kopyahin ito para kay Watt. Kahapon pagkatapos ibigay ang teknik, bumalik si Sam sa bakuran para sa kanyang pagsasanay. Sa mga susunod na araw ang tanging ginawa niya ay magsanay at pagkatapos ng isang linggo, dumating ang unang ulat mula sa Shadow Mice. Nakuha nila ang punong tanggapan ng pinakamalaking gang sa slums. Ito ay tinatawag na Tiger Gang. Ang pinuno ay isang late-stage na baguhan, na nangangailangan ng pagkilos ni Sam mismo. Nagsimulang maghanda si Sam at sinabihan din sina Jack at Watt na maghanda. Plano nilang gumawa ng aksyon sa susunod na gabi, ngunit kinabukasan ng umaga, nakatanggap si Sam ng mensahe mula sa Marquez na pumunta sa mansyon at ang mga detalye ay lubhang nakakagulat dahil may isang tao mula sa Duque Capital ang dumalaw para makita siya at hinihimok siyang pumunta agad. Hindi alam ni Sam kung ano ang nangyari, ngunit isinabit niya pa rin ang Reaper sa kanyang baywang at pumunta sa mansyon ng Marquez kasama si Jack. Nang malapit na siya sa mansyon ng Marquez, maraming tao ang naghihintay doon na tumuturo sa kanya at sa kanyang espada habang bulungan sila ng isang bagay. Hinala ni Sam na kumalat na ang balita tungkol sa pagpatay sa pamilyang Cougar. Tama ang kanyang hinala at ang kanyang pagbisita rito ay may kinalaman din doon. Nang pumasok si Sam sa silid ng pagpupulong, nakaupo ang Marquez sa kanyang upuan habang isa pang binatang lalaki na parang 20 taong gulang ay nakaupo malapit sa kanya. Upo si Sam sa kabilang dulo ng taong iyon habang si Watt ay nakatayo sa likod niya. Dinala ni Sam siya pangunahin para palawakin ang kanyang pananaw at para rin ipakilala siya sa mundo. Ang binatang lalaki ay mayroon din ilang mga tauhan na nakatayo sa likod niya at tinitingnan nila si Sam at Watt nang may paghamak mula nang pumasok sila sa silid. Hindi pinansin ni Sam sila at baliwalain ang kanilang pagkakaroon at tiningnan ang Marquez na may tanong na tingin. Well, Artisan Sam. Ito si Young Master Nicholas. Ang Junior Duke ng Southern Star Dukedom. Young Master Nicholas. Ito si Artisan Sam. Siya ay hindi lamang isang rank 5 scholar artisan, mahusay din siya sa paggawa ng sandata, tailor artisanship. Ang kanyang mga salita ay parang mungkahi sa dalawang partido na kumilos ng may pag-iingat sa pamamagitan ng pagbanggit ng kanilang katayuan kaysa sa isang pagpapakilala. Napansin ito ng 2 binatang lalaki ngunit hindi nila ito pinansin. Kabanata 129. Hindi nagbati sina Sam at Nicholas, tinitigan lang nila ang isa't isa. Hindi nagtagal, ang pagtitinginan ay naging paligsahan ng aura. Agad na natukoy ni Sam ang antas ng lakas ni Nicholas. Isang level 1 na Great Realm Cultivator. Ngunit hindi siya umatras. Maaaring hindi siya manalo sa direktang laban para pagsakupin ito gamit ang puwersa, ngunit mayroon siyang higit sa isang paraan para patayin ang kabilang tao sa labanan. Kaya, walang dapat ikatakot at umatras. Nagbanggaan ang mga aura at hindi nagtagal ay ang mga spiritual energy. Ang antas ng spiritual energy ni Sam ay medyo mataas.
Maaaring mayroon siyang 3 beses na dami kaysa sa isang karaniwang level 7 na baguhan. Ang antas ng kanyang lakas ay hindi bababa sa katumbas ng isang peak stage na baguhan. Kinakabahan na lumulunok ang Marquez habang tinitingnan ang dalawang kabataan. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang walang silbi ang kanyang posisyon bilang Marquez. Kahit sa sarili niyang mansyon, hindi niya kayang pigilan ang pagtatalo ng mga taong ito. Ngumunguya siya ng ngipin at nagsisisi sa kanyang isip. Sobra na ang problema ko dahil kay Sam, ngayon naman ay dumating itong si Nicholas para dagdagan pa iyon. Kung may pagkakataon, papalitan ko kayo at ipaparamdam ko sa inyo kung gaano ako nahihirapan. Bakit ang mga kabataan ngayon ay walang awa? Hindi nila ako mabibigyan ng kaunting puwang para huminga. Matapos ang ilang tahimik na pagtatalo, si Nicholas ang unang umurong ng kanyang aura at nagsabi. Well, dahil narito na si Artisan Sam, bakit hindi tayo mag-usap habang kumakain? Narinig ko na ang restaurant ni Artisan Sam ay sikat sa masasarap na pagkain. Brad, bakit hindi mo ayusin ang pagkain mula sa restaurant iyon? Binigyan niya ng senadorias ang isa sa kanyang mga tauhan na nakatayo sa kanyang tabi. Ang taong nagngangalang Brad ay tiningnan si Sam ng may paghamak at nagsabi. Young Master, anong klaseng masasarap na pagkain ang meron ang isang restaurant sa lungsod na ito? Sa tingin ko ay hindi ito masarap sa iyong panlasa. Sa sandaling ito, tinignan ni Nicholas si Brad na tila naiintindihan nito ang isang bagay at tumingin kay Watt. Hoy, bata, hindi ako masyadong pamilyar sa lungsod na ito. Dahil iyon ay restaurant ng iyong amo, dapat mong alam iyon. Kumuha ka ng pagkain para sa ating young master. Ibinala ni Brad ang isang maliit na bag na puno ng spirit stone sa mesa. Ang kilos na ito ay hindi lamang kawalan ng respeto kay Watt, kundi pati na rin kay Sam. Ngunit hindi gumawa ng anumang aksyon si Sam at nakaupo lang doon na titingin kay Nicholas. Hindi niya alam kung ano ang mali, ngunit naramdaman niya na may kakaiba sa taong si Nicholas. Parang sinusubukan niyang gawin ang isang bagay na hindi niya talaga alam. Hindi niya lang maipaliwanag kung ano ito. Iyon ang dahilan kung bakit siya nanatiling tahimik para makita kung ano ang mangyayari. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay dapat din tahimik si Watt. Hindi ako gumagawa ng mga gawain para sa sinumang tao. Ako ay tauhan ni Sam at ni Sam lamang. Ang mga salita ni Watt ay malamig at matalas. Tulad ng paano tiningnan siya ng iba ng may paghamak, tinitingnan din niya sila ng may isang bagay at iyon ay pagkakabaliwala. Tulad ng sinabi ni Sam dati, siya ay tauhan lamang ni Sam at hindi niya kailangang yumuko o gumawa ng trabaho para sa ibang tao, kahit na ang taong iyon ay isang emperador, lalo na isang junior duke. Unang nagbago ang ekspresyon ni Nicholas. Sa sandaling ito, sumigaw si Brad sa galit at gumawa ng aksyon. Isa siyang middle stage na baguhan sa level 5. Si Watt ay nasa level 3 lamang at malapit nang umangat sa level 4. Ngunit hindi siya natatakot kahit kaunti. Paano ka nang ahas na hindi igalang ang young master? Sigaw ni Brad habang inilunsad ang kanyang kamao kay Watt. Ngunit bago pa maabot ng kanyang kamao ang mukha ni Watt. Whoosh! Umihip ang hangin at naramdaman ni Brad ang matalim na sakit sa kanang bahagi ng kanyang leeg na huminto sa kanya. Hindi sinasadyang hinawakan niya ang sugat at naramdaman ang mainit na dugo. Ang lahat sa silid, maliban kina Sam at Watt ay tumingin sa pader sa likod ni Brad. Nakita nila ang isang pabilog na metal na card na may simbolong U sa ibabaw nito. Malamig na nagsalita si Watt na kinukuha ang pansin ng lahat. Sabi ko na sa iyo. Ako ay tauhan ni Sam at ni Sam lamang. Ang aking walang kondisyong paggalang ay para sa kanya lamang. Para sa iba pa, kailangan nilang makuha ito sa pamamagitan ng pagpapalitan. Ubo-ubo. Inaakit ni Nicholas ang pansin sa kanyang sarili at nagsabi. Artisan Sam, talagang mayroon kang isang mabuting tauhan. Sa parehong oras ay binigyan niya ng senadorya si Brad na umatras bago lumingon kay Sam. Tungkol naman sa dahilan kung bakit ako narito ngayon ay para tanungin ka tungkol sa pagpatay sa pamilyang Cougar. Hindi sumagot si Sam, gusto niyang makita kung ano talaga ang hinahanap ni Nicholas. Nang makita ang walang pakialam na ekspresyon ni Sam, nagpatuloy siya. Nandito ako bilang junior duke para magtanong sa iyo ng ilang mga tanong na may kinalaman sa bagay na ito. Ano ang dahilan ng iyong mga aksyon? Inagaw nila ang aking kasamahan. Dahil lang inagaw ng isa sa kanila ang iyong kasamahan, pinatay mo ang buong pamilyang Maharlika na naroon pa mula noong simula ng ating imperyo. Wala ka bang respeto sa batas ng imperyo? Batas? Tanong ni Sam nang may pang-uuyam. Oo. Napangisi si Sam sa sagot at nagsabi. Sige na lang, sabihin na nating ganito. Nandoon ako para sa isang misyon na alisin ang lahat ng mga organisasyong kriminal. Ang misyon ay personal na inaprubahan ng Marquez mismo. Ang pamilyang Cougar ay natagpo ang may sala sa pagkakahuli at pagtulong sa pagkakahuli ng isang miyembro ng aking koponan.
Kaya, banihag ko sila gamit ang aking awtoridad. Ang lahat sa silid ay lubhang nagulat. Alam nilang binabara niya lang sila ng mga walang katuturang bagay. Isang iniisip lang ang nasa kanilang isipan. Kung kumikilos ka batay sa iyong awtoridad, bakit mo pa hawak ang espadang gawa sa blood iron? Ngunit walang sino mang nagsalita ng malakas. Maaaring sabihin iyon ni Sam, dahil ang dahilan ay wasto kahit na medyo kalokohan. Ngunit bakit sinabi ni Sam ang ganitong dahilan? Panatiling nakatuon ang pansin ni Sam kay Nicholas mula nang pumasok siya sa silid ng pagpupulong. Parang natural ang kilos ng kabilang panig, ngunit naramdaman ni Sam na may isang uri ng hindi kaginhawaan at ang kanyang mga aksyon kabilang na ang mga pang-uuyam ay medyo pilit. Kahit na ang tanong tungkol sa pamilyang Cougar ay hindi natural na tinanong. Ang kanyang target ay malinaw na ibang bagay at parang ginagamit lamang niya ang pamilyang Cougar bilang dahilan para makamit iyon. At hindi nagtagal ay nalaman ni Sam kung ano iyon. Ano man ang iyong dahilan, kailangan mong pumunta sa punong lungsod ng Dokdam para sumailalim sa isang paglilitis. Nang marinig ni Sam ang mga salitang iyon, tumasok siya ng kilay. Paano kung ayaw kong pumunta? Tanong ni Sam nang may malamig na boses. Well, maaari tayong magpasya gamit ang ating mga kamao kung kailangan mong pumunta o hindi. Agad na tumayo si Nicholas. Tiyak na nakita ni Sam ang isang kislap ng kasiyahan sa kanyang mga mata. Gawin na natin ito sa labas. Iniwan ni Nicholas ang mga salitang iyon at umalis sa silid. Ang Marquez ay naging isang ganap na manunood mula sa simula hanggang sa katapusan. Matapos ang ilang minuto, sa loob ng isang training hall ng mansyon ng Marquez. Nakaharap sina Sam at Nicholas sa isa't isa sa ring. Habang ang Marquez, Watt at dalawang tauhan ni Nicholas ay naging mga manunood. Kumuha si Nicholas ng isang mahabang sibat at nang makita ito, binuksan ni Sam ang kanyang espada. Kahit na matagal na niyang ginawa ang mga espada, wala siyang pagkakataong subukan ang kanyang espada. Gusto rin niyang makita kung nabulok na ang kanyang kasanayan sa paggamit ng espada. Ang pulang damo na talim ay agad na nagbago ng kapaligiran. Naramdaman nila ang mabahong amoy ng dugo mula sa talam. Ngumiti si Nicholas at agad na gumawa ng aksyon. Sumugod siya pasulong habang sinasaksak ang puso ni Sam. Bago pa ito masaksak sa kanyang puso. Clank! Hinarang din ni Sam ang dulo ng sibat gamit ang ibabaw ng espada. Hindi nagulat si Nicholas, lumundag siya sa gilid at inilunsad ang sibat. Clank clank clank. Patuloy na nagpalitan ng suntok ang dalawa, ngunit hindi man lang gumalaw ng paa si Sam. Nakatayo lang siya doon habang hinaharangan ang sibat. Parang hindi siya seryoso dahil naramdaman niya na hindi rin seryoso si Nicholas. Biglang tumigil si Nicholas at nagpakita ng isang masayang ngiti. Biglang nagbago ang kanyang aura at gumawa siya ng aksyon. Sa pagkakataong ito, gumalaw din si Sam at hindi na nanatiling pasibo. Dalawang anino ang kumislap sa entablado, maliban sa Marquez ay hindi makita ng tatlo ang anumang bagay. Ang tanging nakikita nila ay ang kislap ng mga matatalim na metal sa labanan. Ngunit hindi sila ang pinaka-nagulat. Tiningnan ng Marquez ang ring na nakanganga. Naiisip niya ang bilis ni Nicholas, dahil siya ay isang great warrior, ngunit lubhang nagulat siya sa bilis ni Sam. Pantay ang kanilang lakas, hindi bababa sa ngayon. Ngunit kung magtatagal pa ito, matatalo si Sam dahil sa kanyang hindi sapat na mga reserba. Nang tumigil ang dalawang kandidato, ganap na nagbago ang kanilang aura. Kumuha si Sam ng isang posisyon. Tumayo siya ng paalang habang inilalagay ang kanyang mga paa ng magkalayo. Inunat niya ang kanyang kaliwang kamay at inilagay ang kanyang kanang palso na hawak ang espada malapit sa kanyang mukha na ang talim ay paalang sa kanyang kaliwang braso. Ang dulo ng espada ay direktang nakatutok kay Nicholas. Hawak din ni Nicholas ang sibat gamit ang kanyang dalawang kamay habang itinuturo ito kay Sam. Simulan nilang itaas ang kanilang spiritual energy. Nagsimulang kumikinang ang espada ni Sam, na nagbibigay ng matalim na aura. Parang ganap na nagbago ang kanyang buong pagkatao. Ang dulo ng sibat ni Nicholas ay may isang puro na spiritual energy na parang sisubog anumang oras. Gumalaw ang dalawa at parang nawala sila sa kanilang pwesto. Ang mga manunood, nakakita at nakarinig lamang ng ilang nakakabigat ng ulo na mga eksena. Ang dalawang mandirigma ay tumungtong sa magkabilang panig. At ang kalahati ng entablado ay bumagsak at ang natitirang kalahati ay hinati ng paayon. Ang tanging narinig nila ay ang tunog ng pagbanggaan ng metal, isang malaking pagsabog, isang tunog ng espada. At sa huli, ang tanging nakita nila ay isang malaking ulap ng alikabok. Nang mawala ang alikabok, nakita nila na medyo humihingal si Sam, ngunit mukhang mas maayos ang kalagayan ni Nicholas. Inimbak ni Nicholas ang kanyang sibat at ngumiti ng masaya habang lumalakad patungo kay Sam na may nakalahad na kamay. Hayaan mong ipakilala ko ang sarili ko. Ako si Nicholas Carten. Mayroon akong palayaw na battle maniac.
Lahat ng nakita at narinig mo mula sa akin ay kasinungalingan. Mayroon lang akong isang dahilan para pumunta rito at iyon ay makipaglaban sa iyo. Ganap na nawala ang kanyang ugali bilang young master at ang kanyang ngiti ay parang ginagawa siyang isang tanga. Napangisi si Sam dito at isinaksak ang kanyang espada habang kamay ang kamay ni Nicholas. Ngayon lamang niya malinaw na naiintindihan kung ano ang mali kay Nicholas kanina. Ang taong iyon ay malinaw na nagpapanggap at ang mukhang parang tanga na ito ay ang kanyang tunay na ugali. Sam, alam ko, labis akong humanga nang makita kang nakipaglaban sa isang buong pamilyang Maharlika. Nalula ako sa paghihintay ng labanan mula nang marinig kita. Bakit ka pa nagpapanggap? Maaari mo namang sabihin diretso ang iyong intensyon. Well, maraming beses nang nabigo ang paraang iyon. Kaya gusto kong subukan ang isang bagong bagay at mukhang gumana ito. Hindi napigilan ni Sam na umiling. Ang ugali ni Nicholas ay nagdulot sa kanya ng isang tiyak na pagbabalik ng alaala. Kabanata 130. Nakaupo magkatabi sina Sam at Watt sa pribadong silid ng restoran ni Sam. Puno ng pagkain ang mesa. Sa kabilang dulo nila, may 3 tao na busanggat na kumakain na parang mauubos na ang pagkain. Nick, itigil mo na ang pag-agaw ng aking pagkain. Kumain ka nang sa iyo. Galit na sigaw ni Brad na gumawa ng aksyon laban kay Watt. Ganap na iba siya sa kanyang dating mapanghusgang tauhan, at ang totoo ay hindi siya tauhan. Ang 3 tao ay matalik na magkaibigan. Matapos maubos ang lahat ng pagkain, doon lang tumigil ang 3. Ha! Sam, napakasarap ng pagkain at mayroon pa itong spiritual energy. Kahit na kaunti lang, mabuti pa rin. Sus Mariosep, mas masarap pa ito kaysa sa pagkain na ginawa ng chef ng Duque Palace. Sabi ni Nicholas habang hinahaplos ang kanyang namamaga na tiyan. Hindi nagsalita si Sam at ngumiti lang. Wala siyang pagkasuklom kay Nicholas at bihira iyon dahil kanina lang sila nagkakilala. Ang pangunahing dahilan ay ang mga taong tulad ni Nicholas ay tapat at tuwid ang landas. Nakakahanap pa nga siya ng kasiyahan sa pamamagitan ng paglalaban buong araw. Madaling mapagkakatiwalaan sila dahil hindi sila nangangailangan ng marami sa iba at hindi nila gusto ang mga patakaran. Kahit na gusto nilang gumawa ng isang bagay sa iyo, gagawin nila ito sa tuwid at mapagmataas na paraan, kahit na ang kalaban ay maraming beses na mas malakas. Sam, hindi totoo ang mga chismis, talagang ikaw ay isang mahusay na mandirigma, ngunit masyadong mababa pa ang iyong pag-aaral para makipaglaban ng buong lakas, ngunit mula sa iyong bilis, hindi ka magtatagal para makahabol at pagkatapos ay maaari tayong maglaban hanggang sa mabusog tayo. Sabi ni Nicholas na may ngisi. Tiyak na magkakaroon tayo ng laban na buong lakas. Ngunit sa susunod na pagkakataon, huwag mong subukang gumamit ng mga kalokohan na iyon, hindi ka talaga marunong niyan. Sabi ni Sam habang tiningnan ang ngisiyang iyon. Hahaha, Nick, sinabi ko na sa iyo na hindi ito gagana, hindi ka naman nakikinig. Kita mo, nahuli ka na. Sabi ni Brad mula sa tabi ngunit tinampal siya sa ulo. Basta, wala ka bang makakalaban sa punong lungsod ng Dukedom? Bakit kailangan mong pumunta pa rito, para lang makipaglaban sa isang mababang antas na cultivator? Kuryosong tanong ni Sam. Hindi iniisip ni Sam na kulang sa mandirigma ang punong lungsod ng Dukedom. Maaaring makipaglaban si Nicholas sa isang tao bawat araw nang hindi pa ulit-ulit ng mahigit sa isang taon. Kahit na walang mga kabataan, maaari siyang makipaglaban sa mga taong may iba't ibang edad na may parehong antas ng pag-aaral. Hindi naman na ayaw niyang makipaglaban, ngunit walang sinumang nang ahas. Ang ilan ay natatakot sa kanyang katayuan at ang ilan ay natatakot sa kanyang lakas. Sinuntok pa niya ang mga gwardya ng lungsod at maging ang mga sundalo na may parehong pag-aaral tulad niya sa hukbo sa ilalim ng duke. Sa palagay mo saan niya nakuha ang pangalang Battle Maniac? Matapos niyang talunin ang lahat ng kanyang mga kapantay sa akademya, walang sinuman sa lungsod ang nang-ahas na makipaglaban sa kanya dahil ang kanyang paraan ng paglalaban na parang wala ng bukas ay sumisira ng kanilang kumpiyansa. Pagkatapos noon, pumunta siya sa hukbo at pagkatapos ay sa ibang mga punong lungsod ng Dukedom para hamanin ang ibang mga junior duke. Mula nang siya ay naging isang acolyte, nagsimula siyang hamanin ng walang pigil at ang lahat ng Maharlika ay nagsimulang tawagin siyang Battle Maniac Nick. Nagsalita si Brad ng sunod-sunod, ang kanyang mapagmataas na ngisi ay malinaw na nagsasabing ipinagmamalaki niya ang kanyang kaibigan. Talagang lumikha ka ng kaguluhan. Sabi ni Sam habang tiningnan ang mukha ni Nicholas. Ano alam mo, may isang junior duke na hindi tumanggap ng kanyang hamon, kaya nagbihis siya bilang isang tulisan at inatake siya habang siya ay nangangaso. Isang baguhan pa lamang siya noon, ikinulong siya ng kanyang ama sa kwarto at hinampas ng husto ang kanyang puwit na kailangan pa ng isang level 4 na healer para bawasan ang pamamaga. Muli pang nagsalita si Brad.
Sa pagkakataong ito, naging itim ang mukha ni Nicholas habang tiningnan ang mukha ng kanyang kaibigan na may napakabait na ngiti. Brad, hindi ka ba pagod sa pagsasalita? Ngunit hindi napansin ng kawawang tao ang bait ng ngiti, at patuloy pa rin siyang nagsasalita. Nang siya ay malapit ng pumunta at hamanin ang mga prinsipe mula sa Imperial Capital, itinapon siya ng kanyang ama sa daungan. Paft! Hindi napigilan ni Sam ang tumawa. At hindi lamang siya, nawalan din ng kontrol si Nicholas at sinipa si Brad. Tumusok siya sa pader at tumama sa hall. Kailangan mong bayaran iyon, sabi ni Sam habang tiningnan si Nicholas. Matapos umalis si Nicholas sa kanyang lungsod, bumalik si Sam sa kanyang mansyon para maghanda para sa kanyang operasyon laban sa maliit na gang. Gabi na nang tahimik na umalis ang tatlong tao sa mansyon habang dahan-daang pumasok sa slums. Hindi plano ni Sam na harapin ang mga maliliit na tauhan. Diretso niyang itinalaga ang pinuno bilang kanyang target. At ang target ay nasa kanyang nakatagong base sa loob ng slums. Ang tatlo ay lumipat patungo sa pinakalayuan at luma na bahay ng slums. Walang mga bahay o ibang pamayanan malapit sa bahay na iyon at walang sinumang alam kung bakit nandoon pa rin ang bahay na iyon, ngunit walang sinumang nag-abala na malaman ito. Ngayon, sa ilalim ng bahay na iyon ay may tatlong palapag at sa pinakamalalim na palapag ay isang lalaki ang nakahiga sa kanyang kama na kasama ang isang hubad na babae. Naramdaman ni Sam na ang sitwasyon sa lungsod na ito ay mas komplikado pa kaysa sa kanyang inaasahan dahil kahit na ang isang maliit na gang boss ay gumagamit ng isang underground na tagwan. Hindi maraming tao sa unang dalawang palapag. Ang unang palapag ay may ilang babae na nasa sirang estado at ang ikalawang palapag ay may ilang lalaki na umiinom at nagkukwentuhan. Ang maliit na boss na ito ay namamahala sa prostitution sa normal people zone ng lungsod. Mula sa ulat ng Shadow Mice ay nalaman niya na ang mga taong ito ay nagnanakaw ng mga babae mula sa mga baryo sa ilalim ng teritoryo ng Marquez. Ngunit nagulat si Sam na hindi sila maraming seguridad, ngunit hindi na siya nag-isip ng marami. Ang boss ng gang ay tila kumpiyansa sa pagkakatago ng kanyang base. Totoo naman iyon, sino ang makakahula na ang isang pinuno ng prostitution ring ay naninirahan sa ilalim ng isang luma na bahay sa slums. Hindi maraming tao sa loob ng hideout, hindi hihigit sa 10 tao ngunit lahat sila ay novice late stage. Ngunit hindi ito binaliwala ni Sam, kumuha siya ng mga granada na espesyal niyang ginawa. Sa una, parang normal na common grenade lang ang mga ito, ngunit ito ay mga na-upgrade na bersyon at naglalaman ng kaunting highly diluted na indigo water. Hindi ito ang lason ng hydrosapul, kundi tubig mula sa indigo patch. Dalawang gwardya lang ang nasa unang palapag kasama ang mga babaeng nakakulong. Kaya madali silang natalo sa isang sneak attack. Hindi maayos ang kalagayan ng mga babae para magsalita, kaya hindi sila nagsalita nang maalis ang mga gwardya. Pinakawalan ni Sam ang Shadow Mice, na pumunta sa ikalawang palapag at i-activate ang mga granada na kinuha niya kanina. Matapos ang mahigit sa 10 minuto, ang 10 tao sa silid ay nahihirapang huminga at ang kanilang mga baga ay kinakain ng lason. Kahit na mahina lang ang pagkain ng lason. Bago pa sila makagawa ng malaking gulo, pumasok ang tatlo at sinimulang patahimikin sila. Matapos ang ilang minuto, tahimik na pumasok ang tatlo sa ikatlong palapag kung saan abala ang pinuno sa kanyang sarili. Ngunit nang sila ay malapit ng buksan ang pintuan. Sino iyan? Sigaw ng lalaki patungo sa pintuan. Parang mas maingat siya kaysa sa inaasahan ni Sam. Hindi sumagot ang tatlo at nanatili lang doon. Tiningnan ni Sam ang pintuan habang ini-concentrate ang kanyang spiritual sense na mas malakas kaysa sa kalaban at sinubukang hanapin ang anumang pagbabago ng enerhiya sa loob ng pintuan. Ang kabilang panig ay tila isang mandirigma dahil mabilis siyang nakapagbihis at kumuha ng isang taybak habang lumalakad patungo sa pintuan. Nang siya ay ilang talampakan pa lang ang layo sa pintuan. Kumuha si Sam ng isang metal na card at agad na itinapon ito. Gumawa ang card ng isang maliit na hiwa sa pintuan at diretso itong tumago sa kalaban. Nagulat ang pinuno ng gang habang tiningnan ang card na tumago sa kanyang balikat. Ngayon, sa sandaling sumigaw si Sam, pumasok ang tatlo sa silid. Sinaktan ni na Jack at Watt ang babae, habang diretso namang inilunsad ni Sam ang kanyang espada gamit ang pagkagambala. Mabilis na hinawakan ng pinuno ang pag-atake ngunit dahil sa kanyang hindi paghahanda, tumagos ang espada sa taybak at nag-iwan ng malalim na hiwa sa kanyang dibdib. Hindi tumigil si Sam at sinamantala ang sitwasyon at kumuha ng isang maliit na kapsula ng salamin. Pinutol niya ang isang gilid at agad na itinapon ang likido sa sugat ng pinuno. Lahat ay nangyari sa isang iglap at agad na naramdaman ng pinuno na may isang bagay na kinakain ang kanyang sugat. Inilagay ni Sam ang espada sa kanyang leeg at nagsabi, "Kailangan ko lang ng mga sagot at papayagan kitang umalis. Kung hindi, ipapahamak kita at hahanap ako ng ibang target."
Lumapit din sina Jack at Watt at tumayo sa kanyang tabi. Sasagutin ko. Sasagutin ko. At hindi nagtagal ay nagsimulang magtanong si Sam at mabilis na sumasagot ang pinuno dahil naramdaman niya may kakaiba sa kanyang sugat at hindi tumitigil ang pagdurugo. Matapos ang isang oras, umalis si Sam kasama sina Jack at Watt. Ngunit lahat ng gangster ay pinatay. Pagkatapos ng lahat, kung iiwan sila, hihingi lang sila ng problema. May pagkalito na ekspresyon si Sam sa kanyang mukha. Dahil mula sa sinabi ng pinuno, walang malalaking gang sa lungsod. Ang lahat ng teritoryo ay hinati at ang pinakamahalagang bagay ay, hindi siya ang tunay na boss ng negosyong ito. Ang boss ay ibang tao at ang lalong nakakagulat ay hindi niya alam kung sino iyon at ano ang itsura nito. Ang tanging sinabi niya ay ang taong iyon ay nagsuot ng maskara na hindi makikita. Nagkikita sila lamang sa isang lugar tuwing buwan, sa base at kahit na ang kanyang mga tauhan ay hindi alam ito. Sa conclusion, walang kontak ang pinuno sa ibang mga gang dahil mayroong isang mahigpit na patakaran na hindi dapat magkita at magkaroon ng hidwaan ang dalawang gang at ang mga patakaran na ito ay itinakda ng isang nakatagong eksperto mula sa normal zones. Ang mga nakatagong eksperto na ito ay tinatawag na lords at mayroong 4 na lord sa lungsod. Ang lord ng normal people zone. Ang lord ng rich people zone. Ang lord ng noble zone. At ang lord ng business zone. Kaya, mayroong dalawang layunin si Sam, isa ay makilala ang nakatagong boss ng gang na ito at ang lord ng zone.